Miss Vern, para sa iyo ang tagay na to. Lumahod ka. Ubusin mo tong bote. Inom. Miss Vern, Lumuhod ka. Isa kang dukha na walang pag-asa. Magkano nga ba ang dangal mo? Makakatagal ka ng 6 na buwan dahil sa deal na to? Sobrang bait na ni Miss Vern sa'yo. Dapat marunong kang tumanggap ng utang na loob. Inom. nag-aabang ang pamilya ko ng pera galing sa akin. Hindi pwedeng mawala sa akin ang kontratang to. Sina? Iinumin ko. Miss Vern, pupunta lang po ako sa CR. Buisit yang mga boss na yan. Wala silang pake kung mabuhay o mamatay tayo. Hana, relax ka lang. Aakyat na tayo sa kwarto. Mag-ingat ka naman sa dinadaanan mo. Tulungan mo ako. Pinipilit mo siya, ano? Hoy, kung matalino ka, magkunwari kang wala kang nakita. Pag kinalaban mo si Mr. Pierce, sisiguraduhin kong sa buong Clearview City wala ka ng lugar. Kunin mo. Tumahimik ka na lang kung wala kang pera. Huwag kang magpakabayani. Lucas Brady, anong karapatan mo makialam sa buhay ng iba? Buti sumasabay ka na. Tabi, Bitiwan mo ako. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan. ako si Hunter Pierce, isa sa 10 pinaka-outstanding na kabataan sa Clearview City, presidente ng Longaw Group. Mas mababa pa rin ba ako sa'yo? Dahil pinapahirapan mo sarili mo, huwag mo akong sisihin. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Leki ka, Sino yan? binabalik ko lang ang marumi mong pera. Tara na. Pigilan sila. Ikaw na mauna. Mr. Pierce, mukhang hindi na siya aabot. Naging matapang siyang sirain ang plano ko. Bagay lang na mamatay siya. Sakit sa ulo. Ito ba ang guni-guni bago ako mamatay? Hindi ba muntik na akong mapatay sa bugbog kagabi? Bakit wala man lang masakit sa mukha o katawan ko? Ayos na ngayon. TSS, Lucas, ang kapal ng mukha mo talaga. Malakas din ang loob mo, no? Inisnab mo pa si Miss Vern? Alam mo ba kung magkano ang nalugi sa akin? Tanggal ka na. Iligpit mo ang mga kalat mo. Lumayas ka na. Sisantahin mo ako? Tingnan mo nga kung gaano kadaming kliyente ang nadala ko sa kumpanya. Uminom ako hanggang magka-ulcer na butas na. Tsaka, nasaktan ako habang nagtatrabaho. Dapat lang magbayad ng danyos ang kumpanya? Hay naku! Hindi pa nga ako humihingi sa'yo ng danyos. Probinsyanong pulubi. Akala mo talaga makakaloko ka ng pera? Pulubi? Porket mahirap, pwede na akong apihin? Sa mundong to, kasalanan ang maging mahirap. Kilalanin mo ang lugar mo para hindi tayo magkaproblema. Para sa sahod mo ngayong buwan, 1,000 na lang ang natira pagkatapos ng kaltas. 20,000 ang sweldo ko? 1,000 na lang ang natira? Sobra na to? Ako... Ano to? Guni-guni na ba to dahil sa tama sa ulo? Leke ka. Ang lakas ng loob mo ah. Nakipaglaban ka pa talaga? Kapag mahirap ka, wala kang pag-asa. Wala kang sariling kusa. Hindi ka magkakaroon ng magandang buhay. Oh, heto. Lumayas ka na. Mali bang magligtas ng tao? Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob na magtanggal sa kanya.
Isa lang siyang pangkaraniwang sales agent. Tatanggalin ko siya kung gusto ko. Brady Foster, nagtatanggal ka ng empleyado kung kailan mo lang trip. Sinabihan mo ba ang mga nakakataas sa'yo tungkol dito? Ang kapatid ko ang manager sa Spencer Jewelers. Akala mo talaga kailangan kong mag-report sa kahit sino? Hoy miss, huwag ka makialam sa negosyo ko. Pasensya na. Hindi ka pa pwedeng umalis. Sa totoo lang, ikaw ang matatanggal. Kasama kapatid mo, si Keith Foster. Pareho kayong out. Oo, sige nga. Tatanggalin mo ko? Sino ka ba para gawin yan? Mas mabuti pang sagutin mo muna ang tawag na yan. Brady, paano mo nagawang bastusin si Miss Spencer? Dahil sa'yo, natanggal din ako. Magbabayad ka sa ginawa mo. Hindi. Gregory, hindi ganito ang nangyayari. Gregory. Miss Spencer, please. Bigyan mo pa ko ng isang chance. Miss Spencer. Dalhin na siya. Miss Spencer, bigyan mo pa ko ng isa pang pagkakataon, Miss Spencer. Miss Spencer. Lucas, salamat sa pagligtas sa akin kahapon. Ikaw ang president ng Spencer Jewelers? Ang mismong malaking boss. Magandang umaga, Mrs. Spencer. Miss Spencer, hindi kita niligtas para ma-promote o mataasan ng sahod. Ayoko nang may utang na loob. Miss Spencer, si Lucas ay ordinaryong empleyado lang. Hindi ba ko kontra ang ibang executives? Kung gagawin siyang executive assistant? Inaabisuhan ko sila. Hindi ko kinukuha ang permiso nila. Simula ngayon, si Lucas ang special assistant ko. Taunang sahod, 2 milyon. Grabe, 2 milyon na piso yan. Sobrang swerte ko talaga sa pagkakakuha ko sa gandang CEO na to. Tapos na ang palabas? Huwag ka munang ma-excite. Hindi ganon kadali maging assistant ko. Pupunta ako sa Old Town, sa kalsadang pustahan ng bato. Magpalit ka ng damit. Sumama ka sa akin para makita mo kung paano to ginagawa. Sandali lang. Pustahan ng bato? Astig. Ayos. Panalo to. Ito ba ang pinakamalaking kalsada ng antigong tinitinda sa Clearview City? Ang daming tao. Naku, Bokya, hindi ako naniniwalang walang mabebenta ngayon. Eto kaya? Hoy, sorry kasalanan ko. Ang labo na nito. Ang dami-dami mong bitbit na kalat na bato. Tapos ang yabang mo pa na ang laki ng nakuha mo. Sino bang ayaw yumaman bigla? Di ba? Isang hiwa lang. Jackpot na. Isang hiwa lang. Talo ka na. Ano masasabi mo dito sa hilaw na batong to? Miss Spencer, wala talaga akong alam sa ganito. Paano ko malalaman kung maganda siya o hindi? Ikaw nga ang star salesperson ng Spencer Jewelers. Araw-araw mong hinahawakan ng jade at iba pang bato. Lampas 10 milyon pa nga ang nabenta mo, pero wala ka ni katiting na alam sa pustahan ng bato? Ako. Lucas, nagpapakabayani ka ba para maloko si Miss Spencer? Miss Spencer, yung isa ay import, yung isa export. Hindi sila eksaktong magkapareho. Sir, magkano po ito? Kukunin ko na. Lahat ng hilaw na bato sa batch na to, top quality talaga. Hindi kita lolokohin. 50 mil lang, sa'yo na. Hoy, ay teka lang. Itong basurang bato na to, 50 mil daw? Ang kapal ng mukha mo sa presyo mo? Ito lang kukunin ko. Grabe. Nakikita ko ba talaga yung loob ng bato? May jade? Sa loob nito? Lucas, hindi mo pa nga nasubukan ng stone gambling dati? Isang tingin mo lang, tapos sabihin mo may jade sa loob? Ang yabang mo naman. So kanina, hindi pala ako guni-guni? Talagang swerte sa malas na nakuha ko. Nagkaroon ako ng kakayahan na hawakan ang isang bagay at makita ang laman nito. Miss Spencer, hindi man lang siya gumamit ng ilaw o tubig, pero ang sabi niya, may jade sa loob ng tingin lang. Totoo ba to? Magaling ka. Sabihin na lang natin na natututo ako ng mahirap na paraan. Miss Spencer, matapang ka. Huwag kang mag-alala. Sigurado akong makakahanap ako ng jade para sa'yo. Uy, may stone cutter dun sa kabila. Punta tayo. Tingnan natin kung gaano ka kaswerte. Tara. Tumataas ang value. Taas, taas, taas. Oo, tumas. Konting kita, hindi masama. Ibebenta mo ba? Ay, hindi ko ibebenta. Sean! Lucas, ikaw nga talaga. Ang tagal na, ang galing mo ngayon. Girlfriend? 2 pa?
Uy, huwag kang magbiro. Siya ang boss ko. At siya naman ang sekretarya niya, Miss Spencer. Ito ang kababata ko, Caleb Hartman. Miss Spencer, ikinalulugod ko kayong makilala. Uy, Lucas, ang boss mo talaga? Ang ganda, ang sosyal. Uy, Lucas? Itong bato na pinili mo, mukhang hindi maganda. Sa tingin ko, walang silbi pag tinapyas yan. Binili ko na, tapyas na rin. Tingnan natin, paano mo malalaman kung totoo talaga ang superpower ko? Kuya, pakitapyas ito. Sipo. Tinapyas na. Bukas na. Uy, wala. Gaya ng iniisip ko, basura talaga. Nasayang lang pera mo. Ang galing mo, Lucas. Baguhan ka pa. Hindi mo pwedeng asahan na manalo agad sa unang try. Akala ko nga may superpowers na talaga ako na kayang baguhin ang buhay ko. Tapyas pa isang beses. Dahil di ka susuko, subukan natin ulit. Pag walang laman sa tapyas na ito, talagang wala na. Tapyas na. Sana gumana. Sana gumana. May green. Totoo, may superpower nga talaga ako. Milyonaryo na lang ang kasunod. Kahapon, yung mga kalokohan nila Mr. Pierce at Miss Vern, di na nila ako matatalo ngayon. Nag-green nga talaga. Wala lang yan, pangatlo lang sa mundo. Sa kapangyarihang ito, kung gagamitin ko sa appraisal at stone gambling. Hindi, kalimutan na ang appraisal at gambling. Simula ngayon, literal na parang nagpiprint na lang ako ng pera gamit ang mga mata ko. High Ice Yellow Sun Green. Sulit ito ng hindi bababa sa 1.5 million. Kuya, bibigyan kita ng 1.8 million. Ibebenta mo ba? Hindi ko ibebenta. Ito ang unang bagay na nahanap ko. Siguradong hindi ko ibebenta. Hindi ito ibinebenta. Tapos na ang palabas. Ayos yan, Lucas. Tinago mo pala sa akin yan? Wala lang yon. Uy, dahil nga dyan, noong nasa school pa tayo, kami yung araw-araw instant noodles ang kinakain. Ngayon, mayaman ka na, nagpapalaro ka pa ng batong sugal. Sasabi ko lang, noong una, gusto ko lang maging simple. Sa paligid mo. Tama na ang pagpapakabait, ilalantad ko na lahat. Actually, oo. Totoo, secret trust fund baby ako. Yung tatay ko, may-ari ng Jade House Gallery. Pinakamalaking tindahan ng hilaw na bato dito sa syudad, Jade House Gallery. Dadalahin ko kayo sa bahay namin. Tara na, bilisan nyo. Totoo ba yan? Buksan mo na. Walang laman, Mr. Crow. Lucas, ito yung lugar ko, Tay. Kumusta, Tay? Si Hunter Pierce pinipilit akong magsugal ng labanan sa halaga ng 3 bato. Sa ngayon, parehong palpak yung una. Kung 2 bato, Jade House Gallery, mukhang matatalo na kami. Yung 2 bato ko, nagpakita lang ng value na 120 milyon. Hindi rin masama ang tatay mo. Nakakuha siya ng 2 piraso ng basurang walang kahit anong halaga. Jade House Gallery magkakaroon na ng bagong may-ari. Tay, sa 3 bato, 2 pa lang ang nabuksan natin. Hindi pa tayo talo. Nag-aalala ka pa rin na pwede pang magbago ang kapalaran mo? Ang lamang sa amin ay 120 milyon. Kahit magka-value yung pangatlo mong bato, tingin mo ba aabot yon ng 120 milyon? Maliban na lang kung makakuha ka ng Imperial Green. Imperial Green, minsan lang lumabas kada 10 taon. Sa buong kalsadang to, ang huling Imperial Green. Nahanap ni Master Franklin 30 taon na ang nakalipas. Kayong dalawa, swertehan lang ganyan. Kaya, bilisan nyo at kunin ang mga basura nyo, ilagay sa kahon at umalis. Kung hindi, kung mga tao ko pa ang gagawa, kapag may nabasag pa, sayang naman yon. Sobra ka na. Talo ka. Aminin mo, ano kung inaapi kita, Jade House Gallery? Akin na yan. Sino may sabing talo kami? May isa pang bato. Tatayaan ko. Wala na. Unang beses mo palang magbatong sugal. Isang beses ka lang sinwerte. Akala mo hindi ka na matatalo? Tama nga. Hindi talaga maintindihan ng ordinaryong tao ang mundo ng isang Superman. Aba, kung hindi pa to yung bata na muntik ko. Nang bugbugin kahapon, ang bilis mong gumaling. Nakatayo ka na agad. Nakakatawa ka, Mr. Pierce? Ang lalaki, hindi dapat magsabi na hindi niya kaya. Huwag mong sabihing natatakot si Mr. Pierce makipagpustahan sa gaya kong hampas lupa. Sige, pwede tayo magpusta. Pero kung matalo ka, kukuhain ko ang 2 kamay mo. Pero, gusto kong taasan ng pusta. Kung matalo ka, gusto ko lahat ng jade na mahukay mo. Grabe, ang tapang ng bagitong to. Kahit si Master Franklin nandun, di niya kayang. Siguraduhin na Imperial Green yon.
Hinahanap mo lang ang gulo, di ba? Lucas, alam kong gusto mong ipagtanggol ako, pero sobrang laki ng agwat natin. Hindi mo kailangang isakripisyo ang sarili mo para dito. Miss Spencer, kailangan mong pigilan si Lucas. Walang awa si Hunter, hindi niya basta palalagpasin yon. Maniwala ka sa akin? Mananalo ako. Sige, tingnan natin. Kung matalo ka sa taya, ako ang bahala sa'yo. Miss Spencer, Magpunta ka sa CR at maglinis. sige. Okay lang, tinanggap ko ang hamon mo. Papatunayan kong matatalo ka. Ng patas, ako muna. Pinili at minarkahan ko na ang pinakamagagandang piraso. Akala mo matatalo mo ako? Sa susunod mong buhay. Ito na yon. Gawin mo ng hiwa. Grabe, ang ganda ng emerald. Tingnan mo ang texture at kinang. Bibigay ko 50 million. Mr. Pierce, ibenta mo sa akin. Bibigay ko 60 milyon. Mr. Pierce, ibenta mo sa akin? Ako. Kita mo? Ganyan ang tunay na talento. Halos 200 milyon na ang lamang sa value ngayon. Paano mo ko matatalo? Lucas, patunayan mo sa akin. Ipakita mo naman sa lahat dito. Puka, ba't ayaw gumana? Ayaw pa rin. Tama na, seryoso. Patayan ang pustahan na to. Pwede ba talagang walang superpowers? Baka tsamba lang na nakahanap ako ng isang bato. Uy, first time mo ba magpustahan sa bato? Matalas dapat ang mata dito. Di mo iniisip na mahahalata mo ang laman sa simpleng hawak lang, di ba? Totoo ba yon? Hindi ko talaga magawa. Lucas Brady, huwag kang kinakabahan. Kaya mo to. Pupunta lang ako sa CR para maghilamos. Uy, duwag ba siya kaya ginagamit ang brake sa banyo para tumakas? Itong superpower na to, bakit minsan gumagana, minsan hindi? Bagsak na ako sa ganito. Hay nako. Grabe. Anong ginagawa mo dito? Huwag mo sabihin natalo ka sa pustahan. Ay putek, ayan na, X-ray vision na naman. Bumalik na ulit ang kapangyarihan ko. Anong tinitignan mo? Wala naman. Si Miss Spencer naghihintay pa rin sa atin. Tara na. Bilisan mo. Hindi mo naman siguro iniisip na babalik siya para bugbugin ako, di ba? Baka nga tumakbo na. Yun palabas ng Clearview City. Hindi kailanman uurong si Lucas. Tama si Miss Spencer. Hindi ko kailanman natutunan ang salitang atras. Ang tapang mong bumalik ah. Sinasabi ko sa'yo, kung duwag kang tumaya, lumuhod ka na lang at magmakaawa sa akin. Baka sakali, payagan pa kitang manatili ng isang kamay. Ito na yon. Lucas, nagbibiro ka ba? Yan na yata ang pinakawalang kwentang tambak dito. Laging talo, 100% yan. Huwag mong sabihin na hindi kita binalaan. Lucas, lahat yan puro lumang tira ng Black Sand Mines. Basura na yan. Pumili ka na lang ng iba. Lucas, kalakal na lang tong piraso na to. Pag iyan ang napili mo, siguradong talo ka dito. Sigurado ka ba? Sigurado. Ang swerte, naubos din yan. Sige, buksan mo na. Hiwa mo na para sa kanya. Para makita ng lahat kung anong laman nitong kalakal na. Basurang to. Ay oo nga pala, pag nabuksan na, may mawawalan ng kamay. Panulat? Gupitin mo kasabay ng guhit, walang pwedeng magkamali. Lumang mina, yellow varianteng dilaw na jade. Ganitong klaseng dekalidad na jade, ang halaga nito sa market ay hindi bababa sa 70 milyon. Alam talaga ni Lucas ang ginagawa niya. 80 milyon. Ikaw bata, ibenta mo na to sa akin. Kung pure na yellow varianteng dilaw yan, sigurado, aabot yan ng 100 milyon. Baka may pag-asa pa. Sobrang swerte lang talaga yan.
Siguradong tsamba lang to. Paano magiging mula sa basurang bato, lalabas ang pure na yellow varianteng dilaw? Bihira ang Imperial Green, pero mas mahirap mahanap ang solid na yellow varianteng dilaw. Tigilan mo na pangarap mo. Ganun ba? O, tignan mo lang. Ganito kalaking piraso ng yellow varianteng dilaw na jade. Sapat na para maging paborito sa anumang tindahan. 150 milyon. Magbibid ako ng 150 milyon. May pag-asa nga ba siya talaga? Solid itong yellow varianteng ito, kasing galing din ng Imperial Green. Ginoong Pierce, ngayon, ano masasabi mo? Hindi puro green ang basurang batong to. Tuloy lang sa pagputol. Putulin mo na. Panalo, panalo, panalo. May pag-asa kung solid to. Bigo na naman. Puti ang loob. Lucas Brady, talo ka na. Wala na talaga. Paano nangyari to? Lahat nawala na. Hindi maaari to. Imposibleng mali ako. Wala ka talagang silbi. Akin na ang Jade House Gallery ngayon. Gusto kong putulin mo ang kamay mo at ibigay mo sa akin. Ang piraso ng jade na nagkakahalaga ng 150 milyon ay napakabihira kahit sa mga pinakamahal na klase, lalo na dito sa mga tira-tira lang na to. Kung sa halaga, dapat patas lang tayo. Hana, kailangan mong tanggapin ang resulta ng pustahan. Siya mismo ang pumili ng bato. Hindi ko naman siya pinagbawalan pumili ng mas maganda. Ikaw? Hindi pwedeng mali ang mata ko. Maliban na lang kung sa ilalim ng kulay abo at puti na ito, may ibang nakatago pa. Sandali lang. Sir, pakipakinis po dito sa kulay abo at puting bahagi. Manipis lang. Dire-diretso lang hanggang lumabas ang kulay. Bakit pa papakininis ang basura? Dali, putulin mo na ang kamay mo. Pakipakinis mo nga. Siguradong may lalabas dyan. Dahil ginugupit pa naman at hindi pa tapos. Hindi pa tapos ang laban. Tama, pakipakinis mo lang. Pakipakinis mo pa. Tuloy lang ang... Pakikinis. Sige, tuloy lang. Hindi ka titigil hanggat mamatay ka na lang. Aalisan kita ng lahat ng pag-asa. Pakipakinis pa. Pwede kaya, Imperial Green? Hindi pwede. Kahit sinong may mata, makikita na dilaw lang na jade to. Paano magkakaroon ng Imperial Green? May isang posibilidad. Double jade ang laman ng isang bato. Tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan. Sa isang pirasong magaspang na bato lang, isang piraso lang ng jade ang makukuha mo. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakakita ng isang bato na nagpalabas ng 2 jade. May nakakita na ba sa inyo nun? Sino meron? Yung 2 jade sa isang bato ay totoo lang sa mga alamat. Lahat ng mga lumang tala ay mula pa bago ang Song Dynasty. Uy, hindi porket hindi mo nakita, ibig sabihin, wala nang ibang nakakita. Ngayon, ipapakita ko sa inyo. Kung meron man dyan, malalaman natin pag pinakintab. Maestro, ituloy mo lang? Tama, tuloy lang sa pagpipino. Kintabin mo pa. Totoo, Imperial Green ito. Totoo ngang may 2 jade sa isang bato. Ang batong to, wala nang bawas. 100 milyon ang halaga. Ligtas na ang Jade House Gallery ko. Ligtas na rin ang kamay ni Lucas. Miss Spencer, talagang may talento siya. Nakahanap ka ng tunay na hiyas. Tama. 2 jade sa isang bato. Milagro talaga. 300 milyon? Mr. Brady sir, pakiusap, ibenta mo na sa akin ang batong yan. 4 milyon. Mag-alok ako ng 400 million. Mr. Pierce, talo ka na. Salamat sa kabaitan mo. Tungkol sa batong ito, binayaran ito ng boss ko. Ang Imperial Green sa loob ay para sa kanya talaga. Pero, kapag nakakakita pa kami ng jade sa hinaharap, sigurado ibibigay ko sa inyo ang unang pagpili. Tama. Itong 2 bato, kahit ano pa ang presyo nila sa merkado, bibilhin ng Spencer Jewelers. Tapos na ang palabas, mga tao. Isang bihirang Imperial Green. Hindi talaga para sa atin. Tara na! Congrats, ikaw mismo ang nagpamukha sa mga nagmamaliit sa'yo. Hindi ko alam anong galawang ginawa mo, pero parang impossible naman ito. Pustahan ay pustahan, Mr. Pierce. Hindi ka balak umatras, di ba? Tatandaan ko ito. Hintayin mong gumanti ako. Lucas, pwede ko bang bilhin sa'yo ang mga jade na ito? Sa ganda ng mga jade na to, sigurado aangat ang kumpanya. Ang presyo ng isang piraso nito kasing halaga ng napakaraming magagandang jade. Pareho lang. Pwede mo sanang antayin ang mas mataas na alok, pero pumayag ka agad. Naku, please lang. Assistant mo lang ako. Ano naman gagawin ko sa mga batong ganito? Mas gusto ko pa ang cash. Huwag kang mag-alala.
Bibilhin ang kumpanya sa 220 milyon. Hindi kita lolokohin. 220 milyon. Yaman na ako. Oras ko na. Lucas. Salamat. Talagang iniligtas mo ako. Hindi ko nga alam kung paano magpasalamat sa iyo. Naku, grabe naman sir. Dahil kay Sean, obligado lang talaga akong tumulong. Tsaka, dahil nilabanan mo sila, kailangan namin pabagsakin siya. Hindi basta-basta ang kaibigan ko. Astig siya talaga. Astig. Tapat at responsable siya at sinagip ka niya. Dapat mo nang kunin ang pagkakataon. Pinagsisiraan mo nga siya kanina. Ngayon, gusto mo nang samantalahin. Lucas, sa ngayon, magpahinga ka muna. Sa 3 araw, sumama ka sa akin sa jewelry auction ng syudad. Doon ang magiging pagkakataon mo para magningning. Okay? Sige, kung anong plano mo? Uy, Lucas. Napagdesisyonan ko na bibigyan kita ng 5% shares ng Spencer at gagawin kitang appraiser namin. Ako? Miss Spencer, ang Spencer ay 30 bilyong halaga. Kung bibigyan mo siya ng 5%, P1.5 bilyon yon. Lucas. Karapat-dapat ba ako? Medyo kulang pa siguro ang skills mo, pero tiwala ako sa ugali mo. Game ka ba? Oh. 7 maliliit na pangarap. Sino bang mag-aakala? Naabot ko nga ang mga simpleng pangarap ko balang araw. Simula ngayon, kapag kumakain ako ng street food, hindi ba't parang bibili lang ako ng isa, tapos itatapon ko lang yung isa? Sobrang marangyang buhay. Grabe, ngayon ganito na ako kayaman. Bakit naiisip ko pa rin ang street food? Diretso na talaga ako sa abalone, sea cucumber, at lobster. Hindi, Buddha jumps over the wall na agad. Hahaha, ay... Mamaya ko na yan iisipin. Mas mabuti pang magpadala muna ako ng pera sa bahay para kahit papaano, mag-enjoy naman ng konti ang mga magulang ko. Uy. Kamakailan lang, isa lang ako sa mga empleyado sa opisina na umiinom hanggang magdugo ang sikmura. Para lang makasara ng maliit na deal, ni hindi ko inisip na babaligtad agad ang kapalaran. Huwag kailanman mamaliitin. Hello? Hello? Lucas, saan mo nakuha lahat ng perang to? Baka may illegal ka na namang ginagawa, ha? Ay ma, sumusunod naman ako sa batas. Yun kasi. Yun ay dahil nakasara ako ng malaking deal para sa kumpanya, binigyan ako ni boss ng bonus. Sabi ko na nga ba alam kong magiging matagumpay ka. Talagang napasaya mo kami ng tatay mo. Ma, dapat kayo ni Dad lumipat na dito sa syudad. Bibilhan ko kayo ng bahay. Halos buong buhay namin ang tatay mo. Dito lang kami sa baryo. Hindi basta-basta pwedeng iwan to. Eddie, ayusin na lang natin yung lumang bahay. Hindi, magpatayo na lang tayo diretsyong. 3 palapag na bahay. Sobrang luma na nung dati. Madaling pasukin ng halumigmig. At hindi maganda yun sa kalusugan nyo. Oo nga. Siye. Huwag mong puro pera lang ang iniisip mo. Kapag may oras ka, umuwi ka at dalasan mo ang pagdalaw dito. Oh. Lucas, anak, magpursige ka pa. Ikinararangal ka ng pamilya Brady. Sige po. Alam ko na. Hintayin nyo pagbalik ko dyan. Hindi ko inakala na 2 milyon lang ganyan naka-excited sina mama at papa. Wala pa kong balak sabihin kung magkano talaga ang kabuuan ng yaman ko. Ay, Mrs. Spencer, bakit mag-isa lang kayo ngayon? Nasaan si Allison? Ngayong araw, tayo lang 2. Hoy, nasa syudad na tayo. Miss Spencer, ano gusto mong kainin? Ako ang bahala. Aba, pipiliin ko yung pinakamahal. Ngayon, papalugi talaga ako sa'yo. Walang problema. Ano mang gusto mo, sosyal na ulam, sariwang seafood, sige lang, umorder ka lang. Di ba sabi mo gusto mo ng mahal? Bakit ito lang pinili mo? Yung pansit dito, kapantay ng kahit anong 5-star na restaurant. Tikman mo, malalaman mo. Ang sarap! Bukas pa magsisimula yung conference. So, anong gagawin natin ngayon? Samahan mo akong mag-ikot sa antique market. Birthday ng lolo ko next month. Tulungan mo akong maghanap. Tingnan mo kung may maganda dyan na pwedeng ipangregalo sa birthday niya. See ya.
First time ko talaga dito sa antique market na to. Lahat ba ito antique? Kung lahat to totoong antiques, edi parang naging museo na yung antique market dito. Hoy, parang maganda tong isa. Miss, ang galing ng mata mo sa mga ganito. Ito ay isang estatwa ni Buddha na ginamit daw ng Empress Dowager noon panahon ng Qing Dynasty. Tingnan mo yung base, may pangalan pa mismo ni Her Majesty dyan. Maganda pag malayo, pero pag malapitan, sobrang peke na. Makikita mo sa pagkakayari, obvious na replika lang. Teka, patingin nga. Mukhang maganda yung parisukat na selyo dito sa loob. Parang ganito yung napanood ko dati sa drama, yung Chicken Bloodstone. Tinago nila yan ng sinadya, kaya siguro legit. Miss, ang galing mo ah. Pero itong Buddha na to, kahit di totoong antike, pwede na rin. Pwede mo siyang dalhin sa bahay at maloloko mo pa yung iba. Pwede pang tawaran ng presyo. Pwede kitang bigyan ng mas magandang deal. Basta wag mo lang ipapaalam kay boss na may laman sa loob. Kailangan ko kunwaring hirap na hirap akong bilhin to. Hindi naman talaga ganun kaganda. Uy, boss, magkano po tong mga bato na to? Ah, yan, mga loose stock lang yan. Isa, 1,000. Ah. So, kukunin ko na lang tong dalawa. Libre na lang yung estatwa ng Buddha. Yung 3 naman na yan, hindi pa aabot ng 100 ang halaga. Mukhang drama na lang, para kumita ng 19,000. Yang Buddha na yan, peke lang at walang kwenta. Oy. Kapag sinabi mo na presyo, hindi na pwedeng bawiin. O, ito, iscan mo yung code. Bilis, iscan mo. Siya. Oh, tubig muna. Salamat. Pwede mo bang buksan to para sa akin? Silang? Dapat ilapag mo na lang yung gamit na yan. Wala naman itong halaga, kaya walang kukuha niyan. Ang hirap dalhin ng ganito. Mas maganda kung makahanap ka ng pagkakataon na ilabas yan. Iwan mo na lang dyan. Okay. Uy. Hey. Isang bloodstone na square na selyo. 10 milyon ang halaga nito. Mas importante, mataas ang collectible value nito. At saka, iisa lang ito sa mundo. Pwede pang triple o quadruple ang presyo nito. Lucas, hindi mo agad nakita to, di ba? Paano ko naman magagawa? Wala naman akong x-ray vision? Haha. Akala ko lang talaga na itong Buddha statue bagay sa'yo. Di ba gusto mo ito? Kaya ko binili. Hindi ko alam na may ganoong kayamanan sa loob. Si Master Lucas, walang mintis sa mga galawan niya. Ikaw ginagamit mo lang ang swerte bilang dahilan ngayon. Hindi mo ba naisip na medyo nakakainsulto yan? Hey, di ba ang plano natin ay kumuha ng regalo para sa lolo mo pang birthday? Well? Dahil galing kay Master Lucas ang regalo, tatanggapin ko na lang. Sabay ka na lang maglakad sa akin. Malay mo, sa swerte mo, makahanap pa tayo ng isa pang malaking kayamanan. Hey, Ma! Lucas, may nangyari sa bahay. Inatake ang tatay mo. Ano, Ma? Hintayin mo ako? Babalik ako agad. Sorry, Miss Spencer. May emergency sa bahay. Kailangan ko nang umalis agad. Hey, magdadrive ako. Magdadrive ka? Paano yung jewelry convention? Ito ang malaking chance ng kumpanya para sumikat. Tigilan mo na nga. Tay, hindi ako nandito para makipag-usap. Nandito ako para sabihin sa'yo na lumayas ka ngayon din. Sobra ka na. Ang lupa na to ay pag-aari ng mga ninuno ko. Anong karapatan mong kunin to? Lupa ng pamilya mo? Kita mo to, ito ang titulo. Ang nakalista dito bilang may-ari ay si Ginoong Pierce. Ibig sabihin, ang lupang ito ay pag-aari ng pamilya Pierce. Yung snuff bottle na nahukay mo, natural lang na pag-aari rin yun ng pamilya Pierce. Kaya bilisan mo na at ibigay mo na yung yellow jade snuff bottle. Dito na kami nanirahan ng henerasyon-henerasyon. Paano naging kay Ginoong Pierce 2? Yung mga kapitbahay ko, sina Gregory at Pam, pwede silang magpatunay para sa amin. Tama, Gregory. Magsalita ka naman. Ganun ba? Hindi ko alam. Ang nakita ko lang, yung pamilya Brady lang ang nakatira dito nitong mga nakaraang taon. Mahirap sabihin kanino talaga yung snuff bottle na yun. Gregory, alam mo ang totoo. Bakit mo sinasabi yan? Naku naman, pareho lang naman tayong magsasaka.
Bakit ikaw pa ang makakahanap ng kayamanan? Wala ka sa ganyang swerte. Tama na ang ilusyon. Ibigay mo na lang sa kanila yung gamit at bumalik ka na sa pagsasaka mo. Kayo talaga. Narinig mo yon, Tay? Mag-impake ka na at lumayas ka dito. Kung hindi, huwag mo akong sisisihin kung maging bayolente ako. Mga magnanakaw kayo. Iniwan sa akin ng mga ninuno ko ang lupang ito. Hindi ako aalis dito kahit kailan. Tay, mukhang gusto mong gawin ito sa mahirap na paraan. Mga bata, turuan niyo siya ng leksyon. Tama na, please. Tay, Nay. Mahal, ayos ka lang ba? Parang narinig ko ang boses ng anak natin. Ma, Pa, ayos lang ba kayo? Sino ka ba sa tingin mo? Ang tapang mo ha? Ginulo mo pa ang Black Tiger crew? Parang gusto mo yatang mamatay. Hinahanap mo kasi eh. Kunin niyo siya. Tigilan nyo na ang pambubugbog sa kanya. Tama na. Pera lang naman ang gusto nyo, di ba? Ibibigay ko na. Magkano ang bahay na to? Bibilhin ko na to. Si Mr. Pierce ang nakakita na ng bahay na to. Walang ibang pwedeng bumili nito. Sinasabi ko sa inyo, lahat ng Cloudridge ay sakop ni Mr. Pierce. Walang ibang boses na mahalaga ay putik. Hunter, halatang galit talaga siya. Sinadya niyang balikan ang magulang ni Lucas. Tatawagan ko na siya ngayon. Uy. Ayoko ng pera. Maganda tong babae na to ah. Samahan mo muna ako. Pag-iisipan ko. Bitawan mo ako. Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam. Wala talaga akong pakialam kung sino ka. Halika dito, baby. Bitawan mo ako, Lucas. Bitawan mo siya. Aray. Bakit hindi na sumasakit ang katawan ko at lahat ng sugat ko? Magaling na. Bitawan mo ako. Uy, bakit parang ang lakas ko ngayon? Hinahanap mo to. Ano bang tinitingnan mo? Sunggaban nyo! Mas mabilis na rin ako kaysa dati. Sino pa ang gustong mamatay? Lumapit lang kayo. Hoy, sinasabihan na kita. Kahit si Ginoong Pierce o ang Black Tiger crew, hindi mga taong gaya nyo ang pwedeng kumalaban sa amin. Simula ngayon, dito sa Clearview City, patay ka na. Wala akong pakialam sa Black Cats o Tigers nyo, Ginoong Pierce o kung sino pa. Kapag ginulo nyo pamilya ko, siguradong yari ka. Asti ka ha. Hintayin mo ako. Tara na. Tara na. Lucas Brady, ayos ka lang ba? Ma, Pa, ayos lang ba kayo? Ayos lang kami. Lucas, sino itong babae? Siya ay, Miss Spencer. Sa tingin ko, malubha ang tinamo ng mga magulang mo. Dapat dalhin natin sila sa ospital. Bilisan natin. Sumakay na kayo sa kotse. Tara na, Pa. Sa tingin ko mabuting tao si Miss Spencer. Kahit mapunta ka sa pamilya nila, malaking biyaya pa rin para sa pamilya natin. Ang kaso lang, ang magiging apo natin, kakailanganin gamitin ang apelidong Spencer. Ay Pa, sobrang advance mo mag-isip. Wala nga kaming kahit ano ngayon. Pero, kung mangyari man sa hinaharap, na bagay talaga kami, papakasalan ko. Papakasalan ko siya ng maayos. Tara na, ay hindi na pala masakit. Oy, Lucas, itong bagay na to, hinukay mula sa bakuran natin. Tingnan mo nga. Isang high-grade na bote ng yellow jade para sa singa. Mahal ito. Sa itsura pa lang, antique siya at may kasaysayan. Kung totoo ito, mas mataas pa ang presyo. Dati kasi hindi na tayo nakikisalamuha sa jade ng ilang dekada. Bakit pagka-attempt lang natin ngayon, tila parang naglipa na ang yellow jade? Hindi sumipsip ngayon. Dahil kaya hindi na raw stone o may kinalaman sa dugo? Pa. Ano yun? Sa'yo na dapat yan. Kung mabenta natin ng maganda, magagamit pambayad sa gastusin sa ospital para sa inyo ni Ma. Itong bagay na to, napansin na ni Hunter. Delikado kung ititago pa dito sa bahay. Mas mabuting ibenta na lang agad. Tungkol naman kay Hunter, palalim lang ng palalim ang alitan ko sa kanya. Balang araw, magkakaalaman din kami.
Huwag kang mag-alala, maghahanap ako ng taong magbabantay sa mga magulang mo. Tungkol sa boteng ito, kailangan nating ibenta ito ng todo ingay. Yun lang ang paraan para sumuko si Hunter. Todo ingay? Paano? Paano natin gagawin yun na todo ingay? Humanap ng kilalang tao sa mundo ng alahas na may malaking impluensya para bumili nito. Sino? Ang higante sa larangan ng antigong gamit, si Master Franklin. Ang pinakamayamang tao at ang mga bigatin mula sa Eastboro, lahat parang kilala si Master Franklin. Karapat-dapat ang reputasyon niya bilang alamat ng antigong mga gamit. Master Franklin, dumalaw ako ngayon. Hannah, sa wakas, ay naalala mo rin ako. At sino naman ito? Boyfriend? Master Franklin, tigilan mo na ang pang-aasar. Lucas, siya ang Master Franklin na ikinuwento ko sa'yo. Isa siya sa malalaking pangalan sa mundo ng antigong mga gamit. Ipakita mo ang snuff bottle mo para kay Master Franklin. Hello, Master Franklin. Nakita namin ito sa bakuran namin na aksidente lang. Sana po ay matingnan niyo ito. Antigo ito mula pa sa gitnang panahon ng Qing Dynasty. Noong panahon na yon, tributo ito para sa kanyang kamahalan. Paglaon, ninakaw ito ng tiwaling opisyal. Ang snuff bottle na ito ay mahigit sa 8 milyon ang halaga. Master Franklin, kung gusto mo, ibebenta ko ito sa iyo ng 6 na milyon. Ano po sa tingin niyo? 8 milyon ang halaga, pero handa kang ibenta ng 6 na milyon? Naniniwala ako na ang mga magagandang bagay dapat mapunta sa nararapat na tao. Dahil nagustuhan mo, masaya akong ipaubaya ito. Hannah, matalino ang kaibigan mo. Sige, tatanggapin ko ang pabor na ito. Itong tseke para sa 6 na milyon. At ito ay regalo ko para sa unang pagkikita natin. Gusto ako ng Northstone Traders na maging consultant nila. Pero sa mga buto kong ito, hindi na ako abala sa ganyang bagay. Kayo na ang may lakas, kayo na pumunta para sa akin. Ayos! Master Franklin, ako! Sandali lang. Pinakamalaking tindahan ng gemstones sa Clearview ito. Tatanggapin ko ang alok ni Master Franklin para kay Lucas. Uy! Ay naku, ikaw. Ay, expected na. Tumaas na naman ang lakas at bilis ko. Mukhang tama talaga ang hinala ko. Kaya pala nung araw na yon, nung nilabanan ko ang Black Tiger Crew, kaya kong harapin ang ilan sa kanila nang walang kahirap-hirap. Sandali. Ibig bang sabihin nito hanggat tuloy-tuloy akong sumisip-sip ng enerhiya mula sa mga hilaw na bato at makahanap ng paraan para mag-training? Palakas lang ako? Nang palakas hanggang maging walang tatalo sa akin? Pero paano ba talaga ako mag-training? May mga sikreto bang martial arts manual? Yun nga, kung totoong may 9 yang manual o great shift, matagal ko nang napisay ang buwisit na si Hunter. Sana nga. Ay, hindi pwede. Di ako dapat magpauto sa mga kwento lang sa nobela. Baka tuluyan na akong mabaliw. Dapat siguro energy ng mga bato lang ang asahan ko. Ano? Lahat ng ito, naging patay na Jade na. Ginong Pierce, para sa auction na ito, 2 tao mula Spencer Group ang nagparehistro. Hannah at Lucas. Lucas na naman. Lagi na lang niyang ginugulo ang mga plano ko. Puntahan mo ang auction at titigan mo siya ng maigi. Ayokong manalo siya kahit sa isang bidding. Opo, sir. Lucas, ngayong oras na para pagbayaran mo. Boss, bibilhin ko lahat yan ng 60 milyon. Grabe, ang laki ng auction na to. Ang daming gamit dito. Yung mga tao dito, ang yaman nila sobra. Ikaw nga, ilang daang milyon na halaga mo? Bakit kailangan mong mainggit? Kasi, mas maganda kung maingat sa paggastos ng pera. Lahat ba ng item dito sa exhibit na to, pwede bang bilhin agad-agad? 2 bahagi ang buong venue. Bago 6 PM, pwede kang bumili ng Rowstones diretso.
Sa mga stall dito, diretsong benta. Kung sino pinakamataas mag-offer siya ang panalo. Pagkatapos ng alas 6, dito na magsisimula ang final auction. May auctioneer na magbebenta ng premium stones. Doon, lahat ng taga Clearview City, pati na sa Eastborough, lahat ng jewelry elite, andito sila. Mas matindi ang labanan, mas matinding kompetisyon talaga. Laging may mas magaling? Ganun talaga. Nakikita ko na ngayon yung pinaka-top level ng laro na to. Bakit? May nakita kang espesyal? Hindi naman sobrang big deal, pero mukhang sulit tumigil muna. Boss, magkano po ito? Kukunin na namin yan. Oy, grabe kayo, tatlo. Solid ang taste nyo. Ang ganda nito. 200,000 yan. Bibiliin ko na ng 300,000. Miss, ang daming bato rito. Bakit? Pareho tayo ng napili? Sabi nga nila, great minds think alike. Kung parehong gusto natin itong bato, ibig sabihin maganda talaga ito, di ba? Hunter, siya yung nagpigil sa'yo makuha ang Jade House Gallery. Lucas Brady. Ginoong Spencer, ako, yung panahon na yun ay. Tingnan muna natin. Ngayon, ikaw hindi ka bibili kahit ano. So, ganito, ang pinakamataas na alok ang mananalo. Kung sino ang may kakayanan, pwede niyang iuwi ito. Tito Crow, Sean. Lucas, huwag kang mag-alala. Kung may nakita kang gusto, kami siguradong kukunin namin para sa'yo. Sige, ang pinakamataas na alok ang mananalo ha. Aalok ako. Alok ako. 200,000. Kung gusto mo ito, dapat mas mataas ang alok mo kaysa sa akin. Ang dami naman batong hilaw dito pero dito sila nagagawan. Pwede bang may mahalaga sa loob nito? Ayos. Tapos na rin ako sa kakatingin. Tingnan natin kung sino talaga ang panalo. 300,000. 300,000. Yung dagdag na 2,000, nakakahiya naman. Ang gara ng bihis mo, pero sa huli, boy-toy ka lang ng babae. 500,000. Kailangan kong magpakitang gilas sa unang round para maturuan tong boy-toy ng leksyon. At umatras siya. Tingnan natin kung lakas loob pa siyang magtaas ng alok. Kumain ka ba ng tae sa almusal ngayon? Ako. Uy, sexy! Malaki ang alok mo ah. Kung hindi mo kayang bayaran, sumuko ka na lang. Sinasabihan na kita ngayon, basta nandito ako, hindi mo makukuha ang batong ito ngayong araw. Ang mapanirang pagbid sa jewelry convention kulang sa disiplina sa bahay. Pero kung feeling mo mahalaga talaga, ituloy mo lang ang pagbid. Lalapit ako at kakausapin ko sila para sa'yo. Sa totoo lang, bala ko sanang sumuko. Pero yung sinabi mo, talagang nakakainis. Aalok ako 500,000. At 1,000. May jackpot ba talaga sa batong yan? Kahit dagdag na 1,000 lang, kung tuloy-tuloy ang tawad, puro sugal lang talaga yan. Hindi mo pa rin gets? Sa ngayon, hindi na pera ang usapan. Ego na to. Iniisip ko lang, itong pampalipas oras na ito na nagkakahalaga ng 100,000 sa huli. Sino kaya ang makakakuha nito? Uy, Lucas, may laman ba talaga dyan? Ang masasabi ko lang, may sorpresa sa dulo. Ikaw, nag-aangas ka lang, no? Huwag mo naman sabihin na gusto mong iba ang magbayad para sa'yo. Gusto mo bang malaman kung sino ang magbabayad? Hindi ba? Skill din to? Sige, tuloy mo lang kung kaya ng bulsa mo. Balik kung hindi. Grabe, ganda. Kanina ang agresibo mo magbid. Mukhang mas mahina ka pa kaysa sa boy-toy na katulad ko. Pero kung hindi mo makuha ang batong ito, baka mahirapan kang magpaliwanag. Mukhang nagbabluff lang siya. Para sa mga bato sa area na to, kay Mr. Pierce, 500,000 budget lang ang binigay. Pero kung hindi ko makuha, palpak yung mission. Itong bato medyo ordinaryo lang, kahit panggastos lang. Pero ang lakas ng labanan, kapag talo ka dito at kumalat ang balita, hindi ba nakakahiya? Kung ikaw hindi magbibid, ako na ang kukuha. Puro yabang dito? Kung wala kang panlaban, huwag ka na lang lumabas at mangbuli ng tao. 600,000. 600,000. Dagdag pa ng 100,000. Sige. Susuko na ako. Uy, Lucas, nahuli na kita. Sandali lang, itong kalakal na talo sa pera dapat. Para na lang sa kanila. Tanga. Si Lucas talaga, walang pera. Nagpapanggap na may koneksyon, pero parang ang tapang-tapang niya. Hindi ba isa lang siyang clown? Ang sinasabi ko, yung tanga na nagbid ng 600,000. Walang kwenta itong bato. Ang dami ko nang nakilalang bobo. Pero ngayon lang ako nakakita ng mas tanga pa sa'yo. Ano? Kung di mo kaya magbid, sabihin mo na lang. Huwag mo nang pilitin, stop mo na ang pagpapanggap. Sir, kunin mo at hiwain mo na. Hiwain mo ngayon mismo. Gusto kong makita na mawalan siya ng lahat. At umamin na talo siya. Salamat po, sir. Salamat po, sir.
Grabe, Diyos ko. Totoo nga, Ice Jade ito. May luntian na lumalabas. Lucas, kikita ba talaga siya dito? May laman pala itong simpleng bato. Siguradong kikita siya dito. Sa kalidad at laki nito, kung okay ang lahat, lalampas talaga sa 600,000 ang halaga. Miss, unang hiwa pa lang yan. Bakit nagmamadali? Tuloy lang ang paghiwa. Hindi lang natapos ko ang task ni Ginoong Pierce at nakuha ang bato niya, magkakapera pa ako ng malaki. Siguradong bibigyan ako ng gantimpala ni Ginoong Pierce. Basura lang yan. Walang kwenta talaga. Yung manipis lang sa labas ang maganda. Kung halaga lang, 300,000 lang yan, maximum. Lucas, alam mo ba ito simula pa? Totoo bang 300,000 lang ang halaga? Eh bakit ka nagbid ng? Niloloko mo ako. Wala namang pumilit sa'yo na magdesisyon. Hindi mo nakikita ang halaga, pero gusto mo pa ring magtaas ng kamay? Maniwala ka man o hindi. Ipapatawag ko ang security para itapon ka palabas ngayon. Hoy, chill lang. Nakababatang kapatid na babae. Dalawang hiyas sa isang bato. Isang bloodstone na parisukat na selyo. Mas okay pa itong talunan kaysa doon. Iniwan para sa kanila. Ikaw, kayong lahat, bakit lahat kayo nakatingin sa akin? Nagbibiro lang naman ako. Si Lucas kaya? Hindi lang kaya niyang malaman kung may laman ang raw na bato, pero kaya rin niyang husgahan ang halaga nito. May alam siya. Ang kaso, nakikita ng iba. Hindi mo lang nakikita. Kaya ganyan sa Jade House Gallery. Nakakita siya sa tumpok ng tira, 2 hiyas sa isang bato. Talunan ka. Siya, siguradong may mata para dito. Sige, sumabay tayo sa kanya. Matagal-tagal na rin mula nung huli akong nakakita ng ganito kalaking hilaw na batong hiyas. Madilim ang labas nito at halos itim na parang uling ang balat. Itong piraso na to ay maganda-maganda talaga. Ang disenyo ng pine flower ay sobrang kinang at ang mga guhit na parang ahas ay paikot-ikot. Pakiramdam ko sa loob nitong dambuhalang bato, may natatagong panalo talaga sa loob. Sabi nga nila, mas mabuting bumili ng guhit kaysa buong tipak. Ang tunog at manipis na hamog mula sa makasandaang taong gulang na batong hiyas na ito. Parang may laban talaga. Hindi ko lang alam kung gaano kalaki ang laman sa loob. Totoong nangyayari dito na kanya-kanyang pagpapasiklab ng galing. Kung ikukumpara mo sa mga mamimili mula sa Old Town, ibang-iba talaga ang level nila. Oo naman, ang mga nandito ngayon ay galing sa mga prominenteng pamilya ng alahas. Mula sa Clearview City at pati na rin sa Eastborough. Hindi lang sila mayaman, kundi may galing din sa pagpili ng dekalidad na bato. Sobrang angat talaga sila. Maganda ang texture at laki. Kahit na icy grade vivid green lang yan, ang halaga niyan hindi bababa sa 1.3 bilyon. Lucas, ano sa tingin mo? Oo, Lucas. Napansin ko lumalim na talaga ang mata mo pagdating dito. Paano naman to? Wala talaga akong alam masyado dyan, pero masasabi ko na hindi naman ganyan kalaki. Tong bato, nang walang dahilan. Malaki pa rin ang laman sa loob. Hay nako, pakiramdam ko kapag nagsasalita ka, pareho ka lang din naman na nagsasalita. Hindi ko na alam kung paano mo napipili yung mga batong hiyas na may lamang ganyan. Pwede kayang mga ninuno mo bulag na manghuhula? Ilang beses ka nang napahiya, kapal pa rin ang mukha mo? Sa tingin ko, mga ninuno mo talaga ang bulag yan. Hindi nila nakikita ang lagay ng sitwasyon, ni hindi nga nila nakikita ang sarili nila. Sino ka ba? Ikaw? Hunter Pierce, yung mga tao kanina, ikaw ang nagtipon sa kanila, di ba? Hana, ganito talaga ang diferensya ng mga tao. Basta gusto ko, hindi magiging madali para dito sa isang to. Nagtataka ako kung saan galing yung ganitong inutil na tauhan. Yun pala, ikaw ang boss. Malapit na ang katapusan mo. Tingnan ko lang kung hanggang kailan ka magmamatigas. Malapit na rin ang oras mo. Hintayin mo lang. Tahimik po, lahat. Pakiumpo na kayo. Oh, bakit? Wala naman. Magsisimula na ang huling auction. Ang panimulang bid ay 800 million. Bawat taasan ng bid, dapat hindi bababa sa 10 million. 1 bilyon. 1.1 billion. 1.2 billion. 1.2 billion sa unang beses. 1.2 bilyon. At 10 milyon. Ginagawa ba niya ito ng sinadya? Ayos lang, Sean. May mga tao talaga na gusto lang. Bumangon muli mula sa kanilang pagkakadapa. Pero ngayong araw, hindi siya makakabangon. 1.21 billion, isang beses. 1.25 bilyon na.
Sinayang ko lang ang buhay ko. Hindi pa nga ako nakahawak ng kamay ng babae. 1.3 billion. Kahit maganda ang development, maximum siguro ay 1.4 billion lang ang halaga nito. Kapag umabot pa sa mas mataas ang bidding, mahirap ng kumita dito. 1.3 billion isang beses. 1.3 billion, dalawang beses. Ang estimate ng mga elite dito mga ganoon din siguro. Kahit si Hunter Pierce. Hindi lang basta magpapakapapel para lang maging tanga. 1.3 billion. 1.4 billion. 1.4 billion isang beses. Delikado na ang presyong to. Pwede namang kumita, pero kaunti lang. May tsansa ring malugi. Oo, hindi sulit. Dapat pa ba nating ituloy? Masyadong mataas ang risk. Hindi sulit. Hayaan na lang ba talaga natin siyang makuha ito? Ang nakakainis naman. 1.4 billion, tatlong beses. Deal. Congrats, Mr. Pierce. Sa presyong 1.4 billion, nakuha niyo ang daang taong gulang naming hilaw na bato. Bakit ka huminto sa bidding? Di ba ang tapang mo kanina? Natakot ka bang sumugal? O natatakot kang malustay ang pera ni Miss Spencer at mawala ang tiwala niya? Ang tamis mo, kahit may konting galing ka, nakalaan kang matalo. Di ko inakala na makukuha ko ito ng 100 million ang bawas sa budget ni Mr. Spencer. May dagdag na 30% kita, siguradong aabot ng ilang daang milyon ang makukuha natin. Grabe. Congrats, Mr. Pierce. Alam mo, sa ganda ng batong ito, sayang lang ikaw pa rin ang nanalo. Sisiguraduhin kong mawawala ang lahat sa'yo. Ikaw ay tapos na. Seryoso. Mr. Pierce, bakit hindi mo putulin ang bato rito? Para naman sa mga hindi nakakuha, may palabas kaming mapanood? Sakto sa iniisip ko. Buksan mo na. Ito ay patay na Jade. Jade nga siya. Kung pagbabasehan ang kahulugan, pero wala talagang buhay. Basura na lang talaga. Paano nangyari to? Ayon sa assessment ko, dapat sana may top grade Imperial Green Dune. Imposible. Ay, grabe. Bakit patay ang Jade? Dapat nga magpasalamat ako sa'yo, Hunter. Kung hindi dahil sa'yo, yung 1.3 billion ko sayang sana. Ikaw yon. May ginawa ka siguro. Maganda naman talaga ang raw na bato na to. Nakakalungkot. Talo pa rin ako sa'yo. Hunter, hindi ba sabi mo talunan lang ako? Kung kaya ko lang gawin yung switching na ganoon, mayaman na siguro ako dati pa. At saka, may batas tayo sa lipunan. Kailangan mo ng ebidensya. Ebidensya! Hintayin mo lang. Hindi kita palalampasin. Ano ba talaga ang nangyari? Ipaliwanag mo lahat mamaya. Pupunta ako kasama ang tatay ko para ayusin yung business pagkatapos ng convention. Kita tayo. Sinadya mo to. Alam mong patay ang Jade, tapos nilagay mo si Hunter Pierce sa bitag. Kahit patay ang Jade, bibili pa rin ni Hunter yon. Kaya, hindi ko naman talaga siya nilagay sa bitag. Pero grabe, talo siya ngayon. Dapat mag-celebrate tayo, kain tayo ng masarap. Sasama ka ba? Ayoko maging third wheel. Hindi na ako on duty. Ngayon, bilang bestie mo, sana mag-enjoy kayo ng dalawa. Kalimutan mo na siya. Tara na. Uy, ba't di ka kumakain? Sa skills at talino na pinakita niya, baka nga matulungan niya ako balang araw. Ngayong araw sa convention, nakita ko si Robert. Robert? Yung chairman ng Spencer Group, Robert Spencer. Sa mukha mo pa lang, halata na hindi kayo magkasundo ni Robert. Nung nawala ang mga magulang ko, siya ang nag-alaga sa akin. Pero pilit niya akong pinapakasal kay Hunter. Pero hindi naman yun ang mahalaga. Ang mahalaga ngayon ay kung ano ang nangyari ngayon. Hindi ko alam kung anong gagawin niya pag nalaman niya to. Pero kilala ko si Hunter Pierce matapos siyang mapahiya ng ganito. Siguradong hindi siya papaawat. Ginoong Spencer, talagang hindi ko alam kung anong nangyari. Siguro gawa yun ng batang si Lucas Brady. Hindi ko pakialam kung sino ang may gawa. Ang mahalaga lang sa akin ay ang resulta, ang mga talo, walang kwenta. Erang mga palpak, walang halaga. Bigyan mo ko ng isa pang pagkakataon. Lumabas ka.
Isama mo ang mga tao mo sa Black Tiger Crew at pumatay na kayo ng tao. Alam mo, ang sarap ng simoy ng hangin sa gabi. Oo nga, ang sarap palang lumabas at maglakad minsan-minsan. Ikaw si Lucas, di ba? Ay, sino ka ba? Hindi mo ba talaga ako nakikilala? Ngayong araw, ituturo ko sa iyo ang leksyong hindi mo makakalimutan. Leksiyon? Ituturo mo sa akin? Yang laruang ninunguya mo pa ang daladala mo? Ikaw? Lumayo ka lang diyan. Ngayong araw, gagawin kong bola ng golf ang ulo niya. Lucas, mag-ingat ka. Totoo si itim na tigre. Huwag kang mag-alala. Hindi pa ako nakakapaglaro ng golf kahit kailan. Subukan ko lang. Tumabi ka muna dyan. Sa isang palo ko lang, tiyak na mabibiyak ang ulo niya. Halika rito. Yan lang ba ang kaya mo? Lapit ka rito? Buwisit ka. Patayin niyo siya. Grabe naman. Parang astig na talaga ako ngayon. Parang modernong martial master na ako. Lucas, mag-ingat ka. Ang lakas ni Black Tiger. Mas malakas pa pala kaysa sa akin. Hindi lang niya na-block ang suntok ko. Dahil sa impact, nanigas yung kamay at braso ko. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Tol, aminado ako, magaling ka talaga. Pero hindi ako nagpapaligtas ng mga biktima ko. Masyado kitang minamaliit. Mamatay ka na. Pero hindi ka pa rin bagay sa akin. Ipagpatuloy mo lang yan. Siguradong mamamatay ka. Sumuko ka na lang. Buti na lang alam kong si Hunter hindi papayag na palagpasin ito. Lucas, sunggaban mo siya. Lucas, ayos ka lang ba? Nakuha ko yung mensahe mo kaya nagmamadali akong dumating. Uncle Crow? Sakto dating mo. Akala mo ba pagtawag mo ng mga kung sinong tao maililigtas ka na? Kung buhay ka pa, tumayo ka. Lolo? Ang dami rin palang tao dito. Black Tiger, ganito mo ba ginagamit ang galing mo para apihin ang apo ko at ang kaibigan niya? Chairman Garland. Ang dami niyong talunan. Ito ang unang beses kong makilala ang lolo ni Hannah. Ang pamilya Garland may daang taong kasaysayan at malawak ang koneksyon. Dito sa Clearview, sila'y mga alamat. Walang naglalakas loob sumabit sa kanila. Ganon sila kalakas, ha? Boss, kahit semi-retired na ang mga Garland, grabe pa rin ang impluensya nila. Hindi tayo pwedeng sumugod ng diretso sa kanila. Akala mo ba? Hindi ko alam yan. Yung matandang iyon, nagpakita pa talaga. Hoy, swerte ka ngayon. Pero ang Black Tiger Crew, hindi pa tapos sa'yo. Hindi ka pa ba alis? Ito ang unang beses mong makilala ang pamilya. Kailangan magandang impresyon ang magawa mo. Mauna na ako. Uncle Crow, salamat. Oh. Magandang araw po, Master Arthur. Lolo, siya po si Lucas Brady, yung lagi kong kinukwento sa inyo. Tumayo ka ng maayos. Bakit mo ako? Masyadong ginagalang? Lubos po akong nagpapasalamat, Master Arthur, dahil iniligtas niyo po ang buhay ko. Tama po, Lolo. Dahil po talaga sa inyo ngayon. Nang dumating po kayo, ang mga tiger na yon parang naging pusang ina mo na lang. Naku, ikaw talaga. Tigilan mo nga yung pambobola mo. Kung may mangyaring anuman sa hinaharap, siguraduhin mong sabihan mo agad ako. Opo, gagawin ko. Gusto mo bang may maghatid sa'yo pa uwi? Huwag kang mag-alala, Lolo. Si Lucas ang magpoprotekta sa akin. Mukhang mahalaga talaga kay Hannah ang batang ito. Pero kung mapagkakatiwalaan ba ang isang lalaki, kailangan pa talagang subukan. Lucas, tama?
Bukas ang handaan para sa kaarawan ko. Dapat magkasama kayong dalawa ni Hana na pumunta. Sige, bukas tiyak na darating ako para makiselebrate sa'yo. Ingat ka, Lolo. Iba talaga ang dating ng mga makapangyarihang tao. Tara na, ihahatid na kita pa uwi. Nakatutok na sa'yo ang Black Tiger crew. Paano kung dito ka na muna sumama sa akin sa villa? Pinoprotektahan ng mga guwardiya mula sa isang international security firm ang bahay. Ligtas na ligtas dito. Ah, ito. Hindi ba parang awkward naman to? Tigilan mo na ang pagdadalawang isip. Ako ang dahilan kung bakit ikaw ang napiling puntirya ng Black Tiger crew. Tara na. Simula ngayon, dito ka titira sa guest room na to. Grabe, ang maalaga mo naman. Pati kama, ikaw na ang nag-aayos para sa akin? Dahil sa malaking tulong na binigay mo sa akin, kailangan ko talagang magpasalamat. Siya nga pala, bukas handaan ni Lolo para sa birthday niya. Dapat umayos ang asal mo. Huwag kang mag-alala. Siguradong hindi kita mapapahiya. Idaan mo lang diyan para pumantay. Magpahinga ka na muna. Kita tayo bukas. Hindi. Kailangan ko pa ring mag-focus sa training ko. Ang lakas ko. Siyempre, mas lumakas na naman. Ay, mainit din ang mata ko. Pero ang mga batong hilaw na to, masyadong mahal. At ang dahan-dahan kong pagsipsip bawat isa, sobrang tagal. Kung magkakaroon ako ng pagkakataon, kailangan kong maghanap ng mas magandang paraan. Hana, ngayon, ikaw sobrang ganda mo talaga. Ha? Hindi ba ako maganda karaniwan? Ay, hindi. Palagi kang maganda. Pero ngayon, talagang mas maganda ka lalo. Pero, ang suot mo, hindi pwede. Buti na lang, handa ako. Talagang ang damit, nagpapaganda sa tao. Kapag nakabihis ka ng ganito, ang gwapo mo. Hindi pa ako nakasuot ng ganitong damit. Ako na magsisinturon. Alam mo ba kung paano? Ako na. Tara na. Ginoong Arthur, mas mukhang bata ka pa ngayon. Ikaw ang naglaging sariwa ng Clearview. Sana'y hindi ka mawala sa husay at humaba pa ang buhay mo. Salamat sa inyong lahat. Kayo, huwag niyo na akong biruin. Ang kinabukasan ng lungsod ng Clearview nakasalalay sa inyo. Pasok po, kayo. Arthur, itong regalo ko, patunay na ikaw ang pinaka-importante para sa akin. Belmore Alak, Ginoong Franklin, siyempre ikaw yon. Lolo, maligayang kaarawan. Sino yan? Kasama pa niya si Hana, magkaakbay pa sila. Boyfriend ba siya ni Hana? Ngayon ko lang siya nakita. Hindi siya mukhang galing sa mayamang pamilya. Huwag mong sabihing boytoy lang siya. Lolo, maligayang kaarawan po. Siya si Lucas Brady. May inihanda siyang espesyal na regalo para sa'yo. Talaga? Isang selyong bloodstone. Kasing pula ng dugo ang kulay at napakalinaw at walang dungis ang bato. Napakagandang bloodstone ang pirasong ito at elegante at klasikong pagkakaukit. Mukhang galing ito sa palasyo. Isang bagay na para sa mga hari. Napakahalaga nito. Itong bloodstone na selyo ay nagkakahalaga ng 20 milyon. Kung sinabing maganda ni Master Franklin,
Siguradong maganda nga ito. Secret milyonaryo pala siya. Ayan na, hindi mo nga talaga mahuhusgahan ang tao sa itsura nila. Lucas, hanep ka ah. Ang hirap kunin ng ganitong klasing mamahaling bloodstone. Ang gwapo mo sa suot mo ngayon. Bagay na bagay kayong dalawa. Magkakilala ba kayo? Mabait siyang bata. Matalino, responsable. Malayo mararating niya. Hindi lahat ng kabataan pinupuri ni Master Franklin. Kung ganon, maganda pala talaga ang panlasa ni Hana sa lalaki. Master Arthur, actually hindi po talaga. Lolo, wala kayong alam. Ang galing ni Lucas mag-appraise ng mga alahas. Pakitaan mo si Lolo mamaya ng skills mo. Siguradong magugulat ka, Lolo. Talaga? Totoo ba? Pag ganon, batang-bata na, matagumpay pa. Basic lang ang alam ko, tsaka saktong swerte lang. Wala namang espesyal doon. Oy, huwag kang masyadong mapagkumbaba. Sabi ni Hana, magaling ka. Tamang-tama kasi. May nahanap ako kamakailan. Tingnan mo nga ito para sa akin. Ang bagay na ito, sinasabi nila na isa itong sisidla ng alak na tanso na naiwan pa mula sa dinastiya 3,000 taon na ang nakalipas. Iniisip ko kung ano ba talaga ito. Ang ganda talaga niya. Tinitingnan ko lang. Napaka-antik ng mga pattern. Mukha ring likas ang pagkakaluma. Malamlam ang patina, pero malambot ang mismo nitong feel. Totoo talaga ito. Ang tunog ay malalim at malinaw. Medyo may kaunting hindi ka panatagan. Malamang dala ng pagkakaluma at ng maliliit na butas sa loob. Ginoong Arthur, ito ay ginto. Lucas, anong masasabi mo? Oh, siya. Huwag kang mahiyang magsalita. Standard ang hugis, buhay na buhay ang mga ukit, tagos, hanggang loob ang corrosion. Walang sabit, swak na swak, maliban sa may maliit na crack na pinagdikit sa loob. Ito na ang pinakamatindi na peke. Binata, huwag mong hayaang lumaki ulo mo sa papuri. Ang dami nating jewelry expert dito. Lahat ba sila nagkamali? O iniisip mo ba na si Ginoong Arthur, na matagal na sa larangan na ito, ay wala ng mata sa kalidad? Yung Bloodstone Seal kanina. Si Hana, di ba ang nagpadala nun gamit ang pangalan niya? Amateur lang ang nagsasabing peke lahat. Kung may nakita si Lucas na problema, siguradong may diferensya talaga ang sisidlang ito. Ang sarap magkaroon ng babae na buo ang tiwala sa'yo. Iba ang pakiramdam. Ginoong Franklin. Nakuha niya. Kahit sino pwede magkamali. Ibig kong sabihin, paano naging peke yon? Muntikan nang madungisan ang tunay na gamit ni Ginoong Arthur. Akala ko may talento siya, pero puro kalokohan lang sinasabi niya. Sarili ko ang tinutukoy ko. Master Franklin, anong ibig mong sabihin dito? Kung hindi ko ginamit ang water test na 2 para makita kung may micro-welding, sa mata lang, maski ako, aakalain kong totoo, buti na lang at tinest natin. Ligtas ang pangalan ko. Ang gagaling talaga ng mga bata ngayon. Hindi ka panipaniwala. Totoo ngang may mga maliliit na bakas ng crack. Maski si Master Franklin, muntik ng malinlang. Sino ba tong batang to? Buong-buo ang tiwala ni Hana sa kanya. Yung skills niya sa pag-appraise, talagang pambihira. Mukhang nakahanap ng totoong yaman ang apo ko. Kapag ginawa ko siyang apprentice sa susunod, huwag mo akong pipigilan. Deal na tayo dyan. Dumating na si Mr. Robert ng Spencer family. Congrats, Master Arthur. Kasama ko ngayon ang pamangkin kong si Hunter Pierce para mismong bumati sa birthday mo. Itong estatwang white jade na to ay para sana maghatid ng buhay na walang kamalasan sa iyo, Master Arthur. Naway kasing dami ng dagat ang iyong biyaya at kasing tibay ng bundok ang iyong buhay. Isa itong buong piraso, nagawa sa pinakamataas na uri ng puting jade. Tingnan mo kung gaano kapino at kaganda ang pagkakagawa. Sulit ito ng kahit ilang daang milyon. Tunay nga itong pinakamataas na uri ng puting jade at gawa pa ito ng isang master. Pinakamahalaga sa lahat, wala itong kahit anong depekto o bitak. Pinakamaganda talaga ito sa lahat. Sobrang pinuri mo naman, Master Franklin. Napakahalaga talaga ng materyales na ito. Si Hunter ang naghanap nito. Siya ang gumawa ng lahat ng paraan, gumamit pa ng maraming koneksyon para lang makahanap ng mahusay na master na mag-uukit at gumawa nitong piraso na ito.
Si Master Arthur ay isang nakatatanda at siya ang lolo ni Hannah. Maliit na bagay lang ito. Ibang klase talaga si Ginoong Robert. Sobrang lakas niya at sigurado sa lahat ng bagay. Bumiyahe pa dito galing sa kapital at nagdala pa ng ganitong kalaking regalo. Napaka-considerate talaga nun. Master Arthur, may gusto sana akong hilingin. May kaunti lang sana akong pabor. Hannah, magmula nang mamatay ang kanyang mga magulang, ako na ang nag-alaga sa kanya. Alam ko na matigas talaga ang ulo niya. Mas makakabuti para sa kanya sa kapital, para gumawa siya ng pangalan para sa sarili niya. Kaya ako nandito ngayon. Gusto ko siyang isama pabalik. Hindi ko kayang magdesisyon diyan. Kailangan mo itong itanong mismo kay Hannah. Robert, okay lang ako dito sa Clearview. Kailangan ako ng Spencer Jewelers dito. Maaga kang naulila sa mga magulang mo. Ako, tinuring na kitang tunay na anak sa simula pa lang. Mas makakatulong sa kinabukasan mo ang mga koneksyon at resources sa kapital. Ang gusto ko lang ay maalagaan ka ng mabuti. Kung dito mas gusto ni Hannah sa Clearview, bakit pa pipilitin? Sa bandang huli, pamilya pa rin ito ng Spencer. Tama ba ako? Hindi kita pipilitin. Hindi ka kinakailangang bumalik sa kapital. Pero paano si Hunter? Pamangkin siya ng tiyahin mo. Alam natin ang pinanggalingan niya. Siya ay may karanasan at maaasahan. Sakaling mapangasawa mo siya, kampante na ako. Kahit saan ka man tumira, sino ang papakasalan ni Hannah? Si Hannah pa rin ang magpapasya niyan. Ginoong Robert, hindi ba tama? Hannah, ito ba ang bago mong kaibigan? Bagong assistant lang ni Hannah. Probinsyana. Nakikisawsaw lang. Tumingin ka nga sa salamin? Tignan mong mabuti ang sarili mo? Hunter, ingat ka sa sinasabi mo. Ayaw lang ni Hunter na makita kang inaapi. Talagang gusto ka niya. Robert, matanda na ako ngayon. Pwede na akong pumili kung sino ang gusto ko at kaya ko na ring alagaan ang sarili ko. Ang pamilya Spencer, malaking pangalan yan. Laganap ang negosyo nila sa buong bansa. Si Hunter sa Clearview, isa ring big-time na negosyante. Pero minamaliit pa rin siya ni Hannah. Dahil lang doon sa assistant niyang kasama. Kahit na hindi nag-aalala sa kabuhayan ang mga appraisal master na yan, kung wala namang pangalan o koneksyon, mahirap magkaroon ng impluensya. Paano niya matatalo si Hunter? Hannah, nag-aalala naman si Robert para sa'yo. Dapat ring mag-asawa ang babae balang araw. Hanggang kailan ka magtatago? Ang pamimilit sa babae, hindi naman galing yan. Si Hannah, may sarili siyang desisyon. Kung hindi lang dahil kay Master Arthur at sa birthday banquet niya, matagal na sana akong nagalit sa'yo. Sino ka ba? Anong karapatan mo makialam sa pagitan namin ni Hannah? Bakit? Wala ba siyang karapatan? Robert, si Lucas ang boyfriend ko. Hindi ko kailanman papakasalan si Hunter, lalo na akong babalik ng kapital. Hannah, dapat malinaw ka para sa ganitong bagay. Hindi birong sabihin kung ano-ano lang. Hindi mo pwedeng pilitin ang pag-ibig. Ginoong Spencer, hindi ba't sinabi mo lang kanina na gusto mong maging masaya si Hannah? Ayos lang. Dahil nagdesisyon na si Hannah, hindi ko na ipipilit. Master Arthur, alis na muna ako. Hindi mo na kailangan akong ihatid. Si Robert ay kilalang lobo na nagpapanggap na tupa. Walang awa talaga siya kapag walang nakakakita. Si Lucas pa, sinagot-sagot pa siya. Baka matukhang siya niyan. Nakikipagsapalaran siya para sa isang maganda. Seryoso, hanga ako sa lakas ng loob niya. Lucas, tama ang naging desisyon ni Hannah na piliin ka. Maaasahan ka at responsable. Tungkol sa inyo ni Hannah, ako, buong-buo ang suporta ko. Oy, paano naman ako? Sobrang approve rin ako. Lolo, Boss Franklin, tama na pang-aasar nyo. Mabigyan lamang ng pagkakataon ni Hannah, karangalan ko na yon. Ayos, 2 okasyon ang sineselebrate natin ngayon. Tara, enjoy lang tayong lahat. Sobrang saya ko. Lucas, salamat talaga sa araw na to. Pero nadamay pa kita sa gulo. Ay, problema na yun kapag nando na tayo. At saka, Miss Spencer, ikaw ang diyosa ng Clearview City. Magka-boyfriend ako na ikaw ang girlfriend. Jackpot na ako. Ang galing mo talagang magbiro. Lucas, bumisita ka ulit sa bahay para sa hapunan. Marami pa akong mga gamit doon. Baka matulungan mo akong tumingin pagbalik mo. Kapag inaapi ka ng batang to, sabihin mo lang sa akin. Sipo, promise. Promise talaga. Lolo, kailan ko ba siya inapi? Sige, kayo na mag-usap. Uuwi na ako. Paalam, Lolo.
Sumang-ayon lang naman ako sa sinabi ni Lolo. Hayaan mo na. Dahil nga ang laki ng tulong mo sa akin kanina. Sakto, may regalo ako para sa'yo. Ibibigay ko na sa'yo ngayon. Para hindi mo na isumbong na naman kay Lolo na inaapi kita. Ay, hindi na kailangan. Hindi ko naman talaga. Binibigay ko na sa'yo. Tanggapin mo na. Sinasabi ko lang, hindi ako nagpapaalam. Wala naman akong masyadong kailangan ngayon. Pinaka-importante ay mapaganda ko ang kakayahan ko. Yun lang, kulang ako sa high quality na mga bato. Sige na nga, mabuting tao ka naman, Miss Spencer. Salamat na lang, Miss Spencer. Matapos mong tanggapin, dapat talaga magpasalamat ka sa akin. Oh! Lumapit ka na rito. Hello, padala ng pagmamahal, dumating na. Pirmahan mo po, please. Halos lahat ng to ay mga premium na high-grade na bato. Sakto ang timing, grabe. Eksaktong ito ba ang kailangan mo? Miss Spencer, mukhang masyadong naantig si Mr. Brady. Kamusta? Nagustuhan mo ba ang regalo? Para sa akin ba talaga lahat to? Sino pa nga ba ang pagbibigyan ko kundi ikaw? Sige, iiwan ko muna kayo diyan. Aalis na ako. Hana, kahit ano pa man, sobrang laki ng naitulong mo. Paano mo nalaman na kailangan ko ng mga premium na bato nitong mga nakaraang araw? Narinig ko lang kasi na nagtatanong ka sa opisina para tumulong maghanap ng premium na bato. Sakto naman, isa sa mga dayuhan kong katrabaho nakahanap ng bagong minahan ng premium na bato. Kaya binili ko na lahat. Simula ngayon, kailangan mo pang masipagan ang trabaho mo. Ha? Salitang pangkapitalista talaga yan. Tigilan mo nga ang pagiging matalino dyan at umuwi ka na. Expected na. Lalo na namang gumaling ang skills ko nitong mga nakaraan. Sa dami ng mga bato, ang sarap sa pakiramdam habang inaabsorb ko sila. Ang gaganda ng mga esmeralda dito, pwede akong gumawa ng alahas para kina Mama, Papa at Hana. Yung mga mata ko nitong mga nakaraan, palaging mainit ang pakiramdam. Parang, Lucas. Hana, sasabihin ko na sa'yo lahat, kaso sa ngayon. Lucas, may nangyari sa kumpanya. Kumusta na ang sitwasyon ngayon? Naglabas ng direktiba ang Capital Corporate, si Chairman Robert Spencer, sa ngalan ng grupo. Kinuha niya ang lahat ng gemstones sa warehouse, kasama ang Blood Beauty at Imperial Jade. Inalis niya rin lahat ng pondo. Ano? May kapangyarihan ba si Robert gawin yon? Ang Spencer Jewelers ay subsidiary ng Capital Spencer Group, kaya... Miss Spencer, kapag nabigo tayo sa kontrata sa mga order na to, malaking lugi ang mangyayari sa atin. Oh, anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Tama na, kailangan natin ng solusyon ngayon. Hindi sigawan at pagtatalo dito. Mga kaibigan, pakinggan natin ang sasabihin ni Miss Spencer. Lahat, bigyan niyo ako ng 24 na oras. Siguradong makakahanap ako ng paraan para ayusin to. 24 na oras? Kahit may 240 oras ka pa, hindi mo pa rin masosolusyonan yan. Hunter, may appointment ka ba? Hindi welcome ang Spencer Jewelers sa'yo. Sino ka ba para mag-angas dito? Paano ka naglalakas loob na sumigaw sa akin? Sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin, tapos umalis ka. Tama si Allison. Hindi ka welcome sa Spencer. Hana, hindi maganda ang ganyang ugali. Dahil sa pressure ng Capital Corporate, wala nang gustong magpondo sa inyo. Basta, pumayag ka ngayon at pumayag kang pakasalan ako, masosolusyonan lahat ng problema mo. Akala ko, ang amo mo may matalinong plano. Pero napaka-harsh lang pala, puro pilit. Mas maganda sigurong sabihin mo sa kanya, hindi siya magwawagi. Ayaw lang namin na si Hana. Mapangasawa ang isang gaya mo. Gusto mong pakasalan ko ang isang basura na katulad mo? Sa panaginip mo lang. Tingnan natin kung hanggang kailan mananatili ang yabang mo. Wala na kayong raw materials, ang Spencer Jewelers maghintay na lang na malugi. Sino nagsabing malulugi na sila? Kami ang magbibigay ng raw stones kay Miss Spencer. Ito ang kasunduan ng Jade House Gallery para sa 3 taong eksklusibong supply ng hilaw na bato. Presyo ito sa puhunan lang. Lucas, huwag kang mag-alala. Kagagaling ko lang sa Riverbend Mines. Nagdala ako ng sapat na materyales para 6 na buwan ng high-end na gamit.
operasyon, Ginoong Crow. Salamat sa lahat ng tulong ninyo. Parang magkapatid na tayo. Hannah Spencer, seryoso ka ba talagang iniisip na ang munting abuloy ng pamilya Crow makaliligtas sa'yo? Ni hindi nga nito matutustusan ang processing fee. Paano pa ang mga gastos sa operasyon? Sa loob ng 3 araw, kung hindi ka makahanap ng pondo, wasak pa rin ang kumpanya mo. Papaluhurin talaga kita para magmakaawa. Ikaw. Hunter, pinakamagaling ako sa ginagawang posible ang imposible. Sa loob ng 3 araw, ipapakita ko sa'yo kung sino ang tunay na katatawanan dito. Hintayin mo lang. Masarap panoorin ang pagbagsak mo. Tara na. Lucas, kakayanin ba talaga natin ito? Huwag kang mag-alala. Sa loob ng 3 araw, nandyan na ang pondo at magkakaroon ng hustisya. Sige, todo na natin ang lahat sa susunod na 3 araw. Sama-sama natin haharapin to. Oo, kasangga mo rin kami. Ginoong Spencer, nakapag-usap na ako sa lahat ng bangko dito sa Clearview City. Si Hannah, hindi makakahiram maski piso. Sobrang tiyak na to. Ito ba ang tawag mong tiyak? Sila, malaki ang tiwala ni Master Franklin kay Lucas. Kapag sumuporta pa yung matandang yon, gulo na to. Aayusin ko na kaagad. Isama mo si Black Tiger. Pag pumalpak ka ulit, alam mo na ang mangyayari. Naiintindihan ko. Ginoong Franklin, gabing-gabi na. Pasensya na po sa abala. Tunay po, humihingi ako ng paumanhin. Pero nasa crisis ang kumpanya namin. Wala na kaming ibang pagpipilian. Ayos lang. Noong buhay pa ang tatay mo, malapit kaming magkaibigan. Ngayong nagka-problema ang anak niya, wala akong dahilan para hindi tumulong. Pero, businessman din ako, kahit papaano. Ang pabor na to, hindi libre. Ginoong Franklin, yung tingin mo sa akin, medyo nakakakaba po. Ikaw talaga, loko ka. Nagbibiro ka pa rin sa ganitong oras? Napakahusay mo sa larangan ng swerte sa mga bato at sa pag-appraise ng gemstones. At pagdating sa ugali at pagkatao mo, talagang mahusay ka. Gusto kitang gawing huling apprentice ko. Game ka ba doon? Si Ginoong Franklin ay isang legend sa mundo ng alahas. Kahit may x-ray vision ako, hindi pa talaga sapat ang experience at pananaw ko. Kung matututo ako sa kanya, siguradong level up ako. Ginoong Franklin, sobrang karangalan po ang mapili ninyo ako. Ayos. So settled na to. Pakiinom po muna, Ginoo. Pasensya na po sa abala ngayong gabi, Ginoong Franklin. May mga bagay na kailangan talagang pag-usapan ng personal. Ganito ba ang pagpapakita mo ng respeto? Umalis ka na lang. Palabasin na sila. Mukhang hindi interesado si Ginoong Franklin sa maayos na usapan. Dahil ganito na, diretsahan na lang ako. Ginoong Franklin, dahil medyo tumatanda ka na. Bakit hindi ka na lang magretiro? Ang kaibigan ko dito. Wala ring tiyaga masyado. Tinatrayatin mo ba ako? Sige lang, lahat ng consequences sa akin na. Lakasan mo ang loob mong pagbantaan ng master ko sa harap ko mismo? Ang tingin mo talaga, angat ka? Hoy, ngayon, wala nang makakapagsalba sa'yo. Mas mag-alala ka na lang sa sarili mo. Sa ilang araw lang, ang laki ng inunlad ng taong to. Malapit na rin siyang lumampas sa akin. Malakas siya, grabe. Hindi madaling hulaan ang resulta. Sa puntong to, kailangan ko talagang ibigay lahat ng makakaya ko. Ngayon, sisiguraduhin kong aalis ka dito na nasa bahay pa. Itong pressure point mas delikado pa kaysa sa Heartgate. Pero kung walang x-ray vision, hindi mo matutukoy kahit kailan. Black Tiger, sayang ka. Natsambahan mo pa ako? Ano? Takot ka? Hindi ako natatakot. Hindi pa ako natakot sa buhay ko. Ngayong araw, mamamatay ka. Sa espesyal kong teknik, ang Black Tiger Fist, pwede mong sabihin na hindi na sayang ang buhay mo. Lucas, mag-ingat ka. Pakiramdam niya, trap na siya kaya nagpapakawala ng galit. Kung ganito, pwede talaga siyang matalo. Mamatay ka. Mamatay ka na lang. Kakastart lang ng buhay ko, tapos mamamatay na ako ngayon? Hoy,
Yung mainit na pakiramdam sa mga mata ko, bumalik na. Hindi ito posible. Patay na si Black Tiger. Paano mo napatay si Black Tiger? Ngayon, lumuhod ka. Ako. Sir, wag mo akong patayin. Nagmamakaawa ako. Mali ako. Lucas, Lucas, ayos ka lang ba? Huwag kang mag-alala. Ayos ka. Nagawa talaga niyang patayin si Black Tiger. Kung gusto niya talaga akong patayin, wala na talaga ako ngayon. Gusto mo bang mamatay? Hindi. Mali ako. Mula ngayon, hindi ko napipilitin si Hana. Hindi na kita guguluhin. Ayos ba? Sino nagsabi sa'yo na pwede mo siyang tawaging Hana? Ngayon, sampalin mo sarili mo. Humingi ka ng sorry kay Master Franklin at Hana. Master Franklin, sorry po. Miss Spencer, sorry po. Master Franklin, sorry po. Hoy, ano pa gusto mo? Bumalik ka. Sabihin mo kay Robert, kung susubukan niya uling galawin ang mga malapit sa akin, ganito, ang kakahinatnan niya. Umalis ka. ang dami ng tao dito, kahit ganito na kagabi. Sir Franklin, pasensya na po talaga kung naging abala ako sa inyo. Sir, tanggapin niyo po ang paggalang ng inyong apprentice. Lucas, nasugatan ka. Dapat dalhin ka agad sa ospital. Huwag kang mag-alala. Tungkol naman sa huling apprentice, kung susubukan mong tumakbo, hindi papayag ang matandang ito. Ayos lang ako. O tingnan mo, matibay ako. Kailangan ko lang magpahinga sa bahay. Ang iniisip ko lang yung investment. Tingnan mo oras, ang gabi na, at nag-aalala ka pa rin tungkol sa asawa mo. O ito, sabihan mo ang assistant ko. Bukas ng umaga, pumunta ka sa Spencer Jewelers para talakayin ang investment. Sir Franklin, grabe ang pasasalamat ko sa inyo, Hana. Hinding-hindi makakalimot dito. Dapat si Lucas ang pasalamatan natin ngayong gabi. Papahatid ko kayo pa uwi. Huwag na po kayong mag-abala, sir. Kaya ko na pong umuwi mag-isa. Sir, magpahinga na po kayo. Tara na. Paalam, sir. Alis na kami. Alis na kami. Sigurado ka bang hindi mo kailangan sa ospital? Ayos lang ako. Kilala ko katawan ko. Tama na ang pagkarga mo sa akin. Mabigat ako. Hindi ka naman mabigat. Sa paningin ng marami, parang yaman ka na nila ngayon. Maraming tao na ang... Ano? Malaki. Mukhang wala kang problema talaga. Aray. Kahit anong gawin mo, basta itulak mo man ako, lagi kitang poprotektahan. Mahal? Tama na. Mahal. So, may tao pala talaga na handang isugal lahat para sa akin. Si Lucas na yon, parang hindi na talaga tao yon. Pinatay niya si Black Tiger sa isang suntok lang. Tito, Mr. Spencer, anong gagawin ko? Iligtas mo ako. Ikaw, bata ka. Ang dami mo ng palpak tapos may balak ka pang bumalik dito? Uy, Tito, si Tita. Ako lang ang pamangkin niya. Kailangan ko pa kayong alagaan kapag matanda na kayo. Hindi ko naman talaga kasalanan to. Masyado lang talagang malakas si Lucas. Tito. Tabi ka dyan. Huwag mong isipin na dahil sa pwesto mo, ligtas ka na palagi. Naiintindihan mo? Oo, Tito. Sa susunod, hinding-hindi na talaga ako papalpak. Pero si Lucas kasi. Si Black Tiger, dito pa sa Maynila, kilala siya bilang magaling na mandirigma. Ngayon, napabagsak lang siya ng kung sino. Hannah, kailan pa siya nagkaroon ng malakas na kakampi sa tabi niya? Hindi ko rin alam. 3 buwan lang ang nakalipas. Isa lang siyang mababang tindero. Lahat inaapi siya. Posible kaya na? Itinago lang niya lakas niya? Wala akong pakialam kung big time man siya o wala lang talaga. Sino mang haharang sa landas ko, kailangan mamatay. Hannah, binigyan na kita ng pagkakataon dahil ayaw mong makinig at pinili mong sumama sa batang yan sabay pa kayo, huwag mo akong sisihin. Kung magiging malupit ako, padadala kita para makasama mo na ulit ang mga magulang mo. Boss Dean, Black Tiger wala na. Matindi talaga si Black Tiger. Sino ang tumumba sa kanya? Lucas, bata lang siya na biglang sumulpot. Tauhan na siya ni Hana ngayon. Siya ang pumatay kay Black Tiger. Itong batang to, sinira ang marami sa mga plano natin. Hindi pwede siyang mabuhay. Sana kumilos ka, Boss Dean. Nagnanakaw ng pera at pumapatay ng tao. Karapat-dapat lang siyang mamatay.
huwag kang mag-alala. Sa mga nakaraang taon, ang mga kargamento na pinadala ni Mr. Spencer abroad, yung mga humarang sa daan natin, at pati mga brother na ayaw sumunod, ang mga brother at mga asawa nila, hindi ba lahat ay naasikaso na? Gawa ng Diyos ang ginagawa natin. Para sa mas malaking kabutihan, hindi kami tatanggi. Pero, dahil isa lang naman siyang batang galing kung saan-saan, apprentice ko na lang ang bahala, Travis. Ayusin mo na yung bata, Lucas Brady. Linisin mo, walang bahid. Oh, boss. Kung top apprentice mo ang gagawa, kampante na ako. Simpleng problema lang yan. Mr. Spencer, ang negosyo mo, negosyo ko rin. Mukhang simple lang to, pero sobrang hirap hiwain. Tikman mo yung sa akin. Hindi ko inakala may bagay pa lang na hindi mo magawa. Sa totoo lang, yung mga hindi ko magawa, madami talaga. Walang perpekto. Para sa akin okay ka na. Sapat ka na. Ito lang ang tanging iniwan ng tatay ko para sa akin. Ngayon, ibibigay ko na sa'yo. Kasi bukod sa kanya, ikaw lang ang pinakamabait sa akin. So, ano gusto mong ibigay ko sa'yo? Cute, di ba? Gusto ko talaga. Pinili ko ang materyales at ako mismo gumawa ng alahas na to. Sana magustuhan mo. Emerald Jade yan. Maganda. Wow, Ang ganda. Gusto ko to. So, ikaw si Lucas. sino ka ba? Di mo ba nakikita? May date ako? Basta't ikaw si Lucas. Tamang tao lang ang papatayin ko. Lucas, mag-ingat ka. Hana, umalis ka na. Grabe. Mas malakas pa siya kaysa kay Black Tiger. Ibang klase ang bilis niya. Hintayin mo lang. Pahinga ka na. Hindi pa sapat? Ito, sapat na lakas to para mabali ang buto. Okay pa rin siya. May mga galaw din siya. Pero wala ring silbi. Isang atake lang. Patay ka na. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Kaya ko siyang pabagsakin, pero wala na akong oras para umiwas. Kailangan ko ng sumugal. Lucas. Lucas. Panalo siya. Uy, Lucas, gising. Tulungan niyo kami. Tumawag ng ambulansya. Hana, huwag kang mag-alala. Lucas, ayos lang siya. Ikaw ang may gawa nito. Hannah, kamusta ka? Nasaktan ka ba? Ano ba talaga ang gusto mo? Ang kulit mo. Ano bang gusto ko? Para ito sa ikabubuti mo. Kaunting babala para makita mo ang realidad. Babala? Ang babala mo ba ay pagpapadala ng tao para patayin si Lucas? Ako, ayaw kong mapunta ka sa maling direksyon. 3 araw mula ngayon, birthday ko. Sa araw na iyon, mag-aanunsyo kayo ni Hunter ng pampublikong engagement. Ang engagement ninyong dalawa. Kung papayag ka lang at magpakabait ka. Hindi pwede. Hindi ko talaga papakasalan si Hunter. Hannah, tungkol kay Lucas, walang nag-aalaga sa mga magulang niya. Malaking problema yon. Pinapangako ko, magpapadala ako ng tao para maalagaan sila ng mabuti. Ikaw, pag-isipan mo, hindi kita pipilitin. Anong gagawin ko, mga magulang ni Lucas? Kayang gawin ni Robert ang kahit ano. Talaga bang papakasalan mo si Hunter? Nasaan ang mga kamag-anak ni Lucas? Kamag-anak ni Lucas, ginawa na namin ang lahat ng kaya namin. Pakisama po kayo sa akin. Lucas. Lucas, gising ka na. Kanina lang, hindi ba magkausap at nagtatawanan lang tayo? Hindi ako naniniwala. Hindi ka pwedeng mamatay ng ganito, Lucas. Hindi ba pinangako mo na ipagtatanggol mo ako?
Lucas, tingnan mo ang maliit na pagong na iginuhit ko para sa'yo. Cute, di ba? Pag nagising ka, bibilhan kita ng bago. Gising ka na, Lucas. Hana, ang saya ko na nakarating ka. Sa araw na ganito, matutuwa ng sobra si Ginoong Spencer na makita ka. Birthday party ito ni Robert. Siyempre pupunta ako. Masaya akong pumayag ka. Ang pagkamatay ni Lucas ang pinakamabuting nangyari para sa'yo. Kung hindi, hihilain ka lang niya pababa. Tingnan mo ngayon, ang ayos ng lahat, tahimik at payapa. Hunter, huwag mong pangunahan ng lahat. Isa ka lang namang alipores ni Robert. Kung hindi mo tinakot ang mga magulang ni Lucas Brady, hinding-hindi kita pipiliin. Sumusunod lang talaga ako kay Ginoong Spencer. Anong masama sa pagsunod sa malakas? Laging panalo ang nananalo. Ngayong patay na si Lucas, sa huli, akin ka pa rin, di ba? Oy, nahihiya ka ba lumantad? Nandito na si Ginoong Spencer? Ginoong Spencer, ang ayos ng itsura nyo ngayon. Ang magandang torong ito ay mumunting tanda ng paggalang ko. Salamat. Nandito rin si Hana. Maganda. Gusto kong pasalamatan ng lahat na narito ngayong araw. Gagamitin ko na ang pagkakataong ito para magbigay ng anunsyo. Ang Spencer nag-aayos, nakuha ang lahat ng negosyo sa Clearview City. Sa larangan ng alahas at gemstones, pinagsasama-sama na namin ang pondo. Sana, kapag dumating ang oras, makikipagtulungan kayong lahat. Aba, magandang hakbang ang pag-iisa ng merkado. Pero bawat isa sa atin, may kanya-kanyang takbo ng negosyo. Kung gagawin nyo to, baka naman. Miss Spencer, malaking responsibilidad ang pagtutok sa merkado. May mga bali-balita tungkol sa smuggling ng alahas. Di ko alam kung totoo, pero kung totoo nga, baka mas maraming batikos pa ang harapin ng merkado. Nagbibiro ka naman. Ang Spencer, mula noon, sumusunod sa batas. Bibigyan ko kayo ng panahon para pag-isipan ito. Ngayon, magpatuloy tayo sa kasiyahan. Pakisalamatan natin ang espesyal na panauhin, ang Grandmaster ng Martial Arts, si Master Dean. Ang lakas ng dating niya, sobra talaga. Kung magkaharap kami ng diretsahan, natatakot akong di ko siya kayang tapatan. Di ba siya si Grandmaster Master Dean? Sa buong Clearview, wala kang mahahanap na kayang talunin siya. Oo nga, pero kung titignan mo, parang hindi naman siya bisita rito. Kita namang nananakot siya. Tinethreaten ba niya tayo? Hindi ako sang-ayon dito, kahit ano pa. Itong hapunan na to, parang may mali talaga. Aalis na ako. Pinatay niya siya. Lahat kayo, mas mabuting tumahimik na lang muna. Makinig kayong mabuti sa sasabihin ni Mr. Spencer. Kung hindi, lalo lang dadami ang masasaktan. Sobra na to. Robert, naglalakas loob ka pa talagang pumatay sa Clearview City? Sa liwanag ng araw? Walang makakaligtas sa inyo rito. Uy, lahat, kalma lang tayo. Nagkagulo lang ng kaunti. Pasensya na talaga. Hindi ko gagawin to sa kahit sino sa atin. Bakit parang pamilyar ang tingin niya? Ito ang certificate para sa equity ng core assets ng Spencer Jewelers. At ang magiging strategic plan sa hinaharap. Pagsasama ng resources, pagtutulungan. Basta pumayag ka na ako na ang mamahala sa jewelry market, magkakaroon tayong dalawa ng hatian sa kita sa hinaharap. May tutol pa ba rito? Hindi ba banta lang yan? Tama. Sige. Alam ko naman na lahat dito ay open-minded. Ako. Iisa ang inumin ko para sa inyo. Warehouse 7. Doon bumili ng lihim sina mama at papa ng bodega ng Rostone. Pati nga ako, hindi ko alam ang eksaktong lokasyon o kung saan nakatago ang mga susi. Ang mga titulo. Paano napunta kay Robert ang mga yon? Robert, ang titulo ng Warehouse 7. Bakit nasa iyo? May ginawa ba sina mama at papa? Hannah, may mga bagay na kapag nalaman mo masyado, hindi rin ikabubuti sa'yo. Mukhang katulad ka rin ng mga magulang mo. Ni kaunti, di mo man lang nauunawaan yung mabuti kong hangarin. Robert Spencer, isa kang plastic na hayop, mas mabuti pang mamatay ka na lang. Teka lang, si Dean Fitzgerald ay isang Grandmaster. Kailangan nating maghanap ng pagkakataon. Hindi natin pwedeng tapatan agad. Bitawan mo ako. Pakibantayan mo yung asawa mo. Opo. Sisiguraduhin kong matahimik siya. Hana, nakikita mo ba? Si Ginoong Spencer na ngayon, ang hari ng Clearview City. At ako, sumunod lang sa kanya. Simula ngayon, anumang raw materials ang ibenta ko, sila ang bibili.
Ay, teka. Mga stocks, antike, pati babae. Basta may pera, lahat ng bagay pwedeng ibenta. Boss, kahit mamatay ako, hindi ko hahayaan. Nasirain ng mga hayop na to ang Clearview City. Para mahuli ang grupo, hulihin muna ang pinuno. Ingat. Sino to? May ganito palang eksperto ang Clearview. Sayang naman. Kung laban kay Dean Fitzgerald na isang totoong master, wala talagang pag-asa manalo. Masyadong pabigla-bigla. Kahit nakamaskara siya, mukhang nasa 20s lang ang edad niya. Pero ang galing niya, isang hakbang na lang ay Grandmaster na. Hindi ko inakala na sa galing mong yon, papayag kang maging utusan ni Robert. Talagang may kapangyarihan ng pera, pinapaikot ang mundo. Isang puno lang, di kayang tumayo. Pero ang pagtutulungan ay panalo sa lahat. Gumagawa tayo ng kabutihan, pinapaunlad ang Clearview. Hindi ba magandang bagay yon? Kabutihan daw? Napakadaling excuse yan. Para kang isang kaibigan na nakilala ko lang kamakailan. Pero ngayon, dapat nasa morgue na siya. Ganun ba? Lucas, gising ka. Kanina lang, di ba nagkukwento at nagtatawanan pa tayo? Hindi ko matanggap yan. Hindi pwedeng ganyan na lang mawalan ng buhay si Lucas. Gising ka, Lucas. Kung magising ka lang, papayag ako sa kahit ano. Totoo? Lucas, buhay ka? Oy, mamaya ko na ipapaliwanag sa'yo. Hana, huwag mong ipaalam sa iba na buhay pa ako. At saka, hanapin mo hanggat maaari ng pinakamataas na kalidad ng raw stones. Mukhang mabibigo kita. Hindi ka pala talaga patay, Lucas. Ikaw ang pumatay. Tama? Ayos ka lang ba? Hintayin mo ako doon, ha? Mag-ingat ka. Sino mag-aakala na ilang buwan lang ang nakalipas? Isang walang kwentang ahente pagkalipas ng ilang buwan, magiging eksperto sa appraisal at bihasa sa martial arts? Hindi ako magpapaka-plastic. Sobrang namaliit kita. Namaliit din kita, sobra. Lalo na sa kakulangan mo ng konsensya. Ang mga dakilang tao, hindi na pinapansin ang maliliit na bagay. Pero ako, sana hindi tayo magkaaway. Sana magkaibigan tayo. Sayang talaga. Mukhang huli na para dyan. Iiwan ko na ito sa iyo, Master Dean. Ikaw ang pumatay kay Travis. Dahil sa utang na yan, babayaran mo ng buhay mo. Lucas. Ang protective aura ng isang Grandmaster. Robert, hindi pa ba sapat ang mga pinatay mo? Sobra-sobra na. Ang dami na, totoo lang. Ganyan talaga kapag humaharang sila sa daan ko. Ngayong patay na si Hunter Pierce. Kung hindi ka pipili na mag-asawa sa ibang pamilya, ngayon, ipapadala kitang sumunod sa mga magulang mo. Gusto ko ring makita kung sino ang maglalakas loob na galawin siya. Mas mabuti pa, ikaw ang mag-alala para sa sarili mo. Sayang. Ang laki ng kinabukasan sana na naghihintay sa'yo. Ngayon, nauwi lang sa wala. Tol, sumuko ka na. Kahit malalim ang lakas mo sa loob, wala kang tamang teknik. Umaasa ka lang sa lakas at suntukan, hindi mo kayang basagin ang aura ko. Akin na ngayon. Dati, mahiyain ako at sunod-sunuran. Pakiramdam ko, ang buhay, maliban sa pagpera at mabuhay, wala nang ibang saysay, kundi magkapera at mabuhay. Pero ngayon, may gusto na akong proteksyonan. Kaya ayokong at hindi ko pwedeng matalo. Pagkatapos kong mabuhay sa trahedyang yon, isang hakbang na lang ako papuntang pagiging Grandmaster. Ang tagumpay o kabiguan. Nakasalalay na sa pagkakataong to. Umabot ka agad sa antas ng Grandmaster? Paano naging posible yon? Bata lang siya, nakakapasok lang sa next level. Sigurado ka bang kaya niyang tapatan ka kahit ang dami mo ng taon ng ensayo? Bilisan mo na, patayin mo siya para sa akin. Gumaling na ang mga sugat niya at may lakas pa rin siya. Uy, hindi ko inakala na tinatago mo pala ang lakas mo. Pero malas mo lang dahil hindi ka pa rin tatapat sa akin. Paano kung sabihin ko sa'yo na kabisado ko na ang teknik mo? Ang pangit mong gayahin. Sobra kang kumpiyansa sa sarili mo. Kamay? Tiyan, binti, ulo, mata, bayhuwe.
Paano nangyari to? Ang Eagle Claw ko. Nakuha mo kaagad? Ganun kabilis? Ganun lang siya namatay? Patay na. Patay na silang lahat. Si Ginoong Spencer mula sa kabisera. Punong Guro Dean Fitzgerald. Totoong patay na silang lahat. Mga tao, tahimik muna tayo. Lahat ng ebidensiya laban kay Robert. Naitala na namin lahat. Ang nangyari ngayon, hindi makakaapekto sa kahit sino sa inyo. Pati na rin sa industriya ng alahas dito sa Clearview, hindi ito maaapektuhan. Ayos yan. Simula't sinabi na ni Master Franklin, makakahinga na tayo ng maluwag. Sobrang bait ng mga magulang ko. Hindi ko inakala na gagawa si Robert ng paraan para magpuslit ng alahas at pati sila sasaktan pa. Wala talagang pinipili si Robert? Kaya naman, naging bunga ng sarili niyang gawa yung pagbagsak niya. Tapos na lahat ngayon. Ang Spencer Jewelers sigurado, sa ilalim ng pamumuno mo babalik ulit sa dating sigla. Huwag kang mag-alala, nandito lang ako para sa'yo. Salamat, Lucas. Talo, dalawa, isa. Ayos. Congratulations, Master Lucas. Sana'y maging masagana ang negosyo mo. Salamat, salamat. Uy, dapat batiin natin si Master Lucas. Tagumpay sa lahat ng bagay. Salamat. Oh, Lucas, si Mr. Brady ka na ngayon. Simula ngayon, pag lumapit ako sa iyo para magpa-appraise, kailangan may discount ako. Discount? Sean, sa tagal nating magkakilala, pag-uusapan pa ba natin ang bayad sa appraisal? Hintayin mo na lang ang year-end bonus? Tingnan mo nga tong isa. Iniwan ang pagiging Chief Jewelry Appraiser para lang magbukas ng sarili mong tindahan. Oh, ito. Salamat, Master. Sobrang daming bawal kapag chief ka. Mas okay na yung sarili ko ang boss. Bukod pa diyan, mas malakas ang kapit mo, Master, kesa sa pagiging Chief Appraiser lang. Talagang marunong kang magsalita. Mukhang mas tumalim ka na naman. Ano yon? Dahil ba sa pagsasama ng yin at yang, kaya ka, nag-level up? Sabi nga nila, ang tagumpay raw nagpapalakas sa tao. Pero pag may maganda kang kasama, mas lalo kang sumisigla. Totoo naman yon.